Suot ko ang wedding dress ni ate. Gusto mo ba? Tingnan mo kung paano kita bibigyan ng leksyon ngayon. Anran, hindi ba't kukunin mo lang dapat ang singsing? Kung hindi ako dumating ng maaga, makikita ko ba ang lahat ng ito? Ang isa ay ang fiancé ko, at ang isa naman ay ang sarili kong kapatid. Nasuot pa ang wedding dress ko, habang gumagawa ng ganitong kadiri sa harap ko. Go Anran, dahil nakita mo na rin naman, sasabihin ko na ng diretsahan, kasalanan mo itong lahat. Huwag ka nang magpanggap na napakabait mo. 3 taon na ang nakalipas, pero lagi mo akong tinatanggihan. Hindi gaya ni Wanwan, lagi niya akong pinapasaya at inaalagaan ng husto. Siya nga pala, ang pamilyang Lu namin ay makikipagtulungan na sa C Group. Sa yaman at estado kong ito, paanong ikaw lang ang magiging babae ko? Pero huwag kang mag-alala, pakakasalan pa rin naman kita. Ate, totoong mahal ko si Kuya Ming Yuan, pero hinding-hindi ko aagawin ang posisyon mo sa ginang Lu. Basta't nasa tabi niya lang ako, masaya na ako. Luming Yuan, talagang nakakasuka kayong dalawa. Tandaan mo ito, mawala man ako sa mundong ito, hinding-hindi ako magpapakasal sa iyo. Gu Anran, ang tungkol sa kasal nating dalawa, alam na yan ng lahat ng tao sa buong Beijing. Bukas na ang kasal, kung susubukan mong umurong ngayon. Humanda ka sa gagawin ko sa'yo. Tingnan na lang natin. Nakakainis. Wala na bang itatalo ang malas ko? Anong problema mo? Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Ayos ka lang ba? Ay, bakit ang malas ko naman ngayong araw? Nakakainis. Munting pulubi, nagnakaw ka ba ng siopaw ng ibang tao? Buti na lang at sinuwerte ka, at nakilala mo ako. Kung hindi ay baka napahamak ka ng husto. Sa panahon ngayon, pati ba naman mga pulubi ay ganito nakagwapo? Ang presidente ng C Group ay nakatakdang bumalik sa bansa sa lalong madaling panahon. Babalik na si Group President C. Hello, Papa? Huwag mo akong tawaging Papa. Suwail kang anak. Sa ganitong kritikal na sandali ka pa aatras sa kasal, gusto mo bang tuluyang mapahiya ang ating pamilya? Pa, alam niyo ba ang mga bastos na bagay na palihim na ginagawa ng walang hiyang iyon? Nakita ko siyang tumakbo doon, habulin siya. Hay. Naku, nakakainis. Ikaw na suwail na anak, ngayong ang pamilyang Lu ay nakasandal sa matatag na pamilyang Si. Sa Bicheng ay napakaganda ng kanyang kinabukasan. Isang malaking swerte na nagustuhan ka ni pamilyang Lu. Hindi ako katulad mo. Hindi ko tatalikuran ang sariling pamilya para lang sa pansariling interes. Kung hindi lang dahil sa pagpapakasal sa pamilyang Lu, hindi mo naman siguro ako kukunin pabalik mula sa probinsya, di ba? Gu Anran, huling babala ko na ito sa iyo. Pakakasalan mo si Luming Yuan sa ayaw o sa gusto mo. Hello? Bastos. Sino ba sa ating dalawang bastos? Ano bang masama kung humipo lang? Hindi naman mababawasan ang pagkatao mo. At saka, ako naman ang nagligtas sa iyo, di ba? Ikaw ang nagligtas sa akin? Sino pa ba? Ang isang binibining gaya ko ay matulungin at laging handang tumulong sa iba. Nasaan tayo? Sa bahay ko. Gising ka na, kaya umalis ka na. Pero gusto ko lang sabihin sa iyo, okay lang na maging pulubi ka, pero dapat may dangal pa rin ang isang pulubi.
hindi ka dapat nagnanakaw. Nailigtas kita ng isang beses, pero hindi ko matiyak kung maililigtas pa kita sa ikalawang pagkakataon. Bakit naman ako naging pulubi? Ano ba ang ninakaw ko? Bakit? Kung hindi ka, Gu Anran, kuling babala ko na ito sa iyo. Kapag hindi ka nagpakasal, ipapakaladkad kita bukas at dadalhin ng sapilitan sa kasalan. Subukan mo lang kung hindi ka naniniwala. sa pagkakataong ito, hinding-hindi ako makikinig sa iyo. Pero ang problema, paano kung talagang kunin nila ako ng sapilitan at ipakasal kay Luming Yuan? Anong gagawin ko? Iniligtas ko ang buhay mo bilang kapalit. Hindi ba dapat mo akong tulungan sa isang maliit na pabor? Walang problema sa pagtulong. Pero sigurado ka bang maliit na pabor lang ito? Sigurado. Kapag pumayag ka, sisiguraduhin ko na sa hinaharap. Hindi ka na magugutom o maghihirap kailanman. Sige. Anong pabor ba iyon? Magpakasal ka sa akin. Ano? Tingnan natin kung paano nyo pa ako mapipilit na pakasalan ang bastos na si Luming Yuan. Si Hanye? Bakit parang pamilyar ang pangalang iyon? Bahala na. May gagawin pa ako kaya aalis na ako. Hintayin mo ako rito sa bahay. Sige. Heto, ang panggastos mo. Ito bang sinasabi mong maginhawang buhay? Pasensya na munting pulubi, itong 10 dolyar ay malaking halaga na, di ba? Kumpara sa dati mong buhay, mas maayos na ito. Sige. Naku, mahuhuli na ako. May pupuntahan pa ako kaya aalis na ako, magpakabait ka rito. Naku, Presidency. Nasaan po ba kayo nagpunta? Sa wakas ay nakontak din kita. Maayos lang ako. Hindi nila ako kayang saktan. Kasalanan ko rin po, hindi ko talaga inaasahan na ang balita tungkol sa maaga ninyong pagbabalik ay agad nakakalat. Kaya nabigyan ng mga taong iyon ng pagkakataon. Presidency, gusto niyo po bang magpadala ako ng tao ngayon para sunduin kayo pabalik sa pamilyang Si? Huwag na. Kapag bumalik ako ngayon, baka mahalata nila ang ating plano. Kayo po. Kung hindi kayo uuwi sa bahay, saan po kayo matutulog? May asawa na ako. Siyempre, doon ako tutuloy sa asawa ko. Kasal na po kayo? Hindi, Presidency, parang hindi ko po. Huwag mo na itong intindihin. Ang mahalaga, maayos ang buhay ko ngayon. Sige po. Tungkol naman sa pamilyang Lu, ang panganay na anak ng pamilyang Lu na si Luming Yuan, parang may gaganaping kasalan at gusto po nilang personal kayong dumalo. Ilang 10 beses na po silang tumatawag sa akin. Ano pong masasabi nyo? Padalhan mo na lang sila ng regalo. Oh, tsaka pala, may ipapahanda pa ako sa iyo. Sa pagkakataong ito, hinding-hindi na ako susunod sa iyo. Sundan mo ang sasakyang iyon sa harap. Nakontak na ba si Anran? Hindi pa po. Ilang beses na po akong tumatawag, pero tingnan niyo po, wala pa ring sumasagot. Ang suwail na babaeng iyon, baka naman tumakas siya sa kasal. Kung talagang naglayas siya, ano ang isasagot natin sa pamilyang Lu? Yan nga po ang problema. Pagkatapos ng araw na ito, ang posisyon na ito para sa Ginang Lu ay para sa akin lang. Tingnan nyo, narito na ang bride. Anran, ang galing mo talaga. Pati ba naman sa kasal mo, may late ka pa. Walang hiya kang bata ka. Sa wakas dumating ka rin. Pamilyang Lu, malapit na tayong makipagtulungan sa Si Group sa posisyon ng ating pamilyang Lu sa kasalukuyan. Ang payag naming makipag-isang dibdib sa inyong pamilyang Gu ay isang malaking karangalan na para sa inyo. Ang babaeng probinsyana ay probinsyana talaga. Wala talagang alam sa tamang asal. Sa katulad mong iyan, ang mapakasal sa aming Mingyuan ay parang ang inyong pamilyang Gu ay sinuwerte ng husto. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito. Opo. Bakit nakatayo ka pa rin diyan? Bakit hindi ka pa po magmadaling magpalit ng damit? Anran? Alam kong darating ka. Sa huli, hindi mo rin matitiis na pakawalan ang posisyon bilang Ginang Lu. Pinapayuhan kita, mas mabuting itigil mo na ang anumang binabalak mo at maging mabuting asawa na lang sa aking si Luming Yuan. Sa ganoong paraan, kahit papaano ay maibibigay ko pa rin sa iyo ang dangal ng pagiging Ginang Lu. Kung hindi,
Huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Hinding-hindi ako magpapakasal sa iyo. Anong sabi mo? Bakit? Hindi mo ba narinig ng malinaw? Ikaw? Sinasabi ko sa iyo, hinding-hindi ako pakakasal sa isang manloloko. Lumayas ka. Sa inyong lahat, mayroon akong iaanunsyo. Ang kasunduan sa kasal namin ni Guan Ran at Lu Mingyuan ay kanselado na. Sa inyong lahat, mayroon akong ipahahayag. Ang kasunduan sa kasal namin ni Guan Ran at Lu Mingyuan ay kanselado na. Guanran, nasisiraan ka na ba ng bait? Anong klaseng kalokohan ang pinagsasabi mo? Sabi ko gusto ko nang kanselahin ang kasal. Tay, nabibingi ka na ba? Ikaw na babaeng walang modo. Sa gaspang ng ugali mong iyan. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang makipaghiwalay kay Mingyuan? Hindi ako karapat-dapat? Ang manloloko mong anak. Sa dami ng mga babae niya sa labas, sigurado ako na kapag sumapit ang araw ng mga patay, ay mapupuno ang mga mesa ng 3 araw at 3 gabing handaan. Walang hiya ka. Lakas ng loob mong isumpa ang anak ko. Kapag nagpatuloy ka pa sa pagsisinungaling, ipakakasuhan kita sa abogado ng paninirang puri. Guan Ran, ang tapang mo talaga. Pero habang ginagawa mo ito, lalo kitang hindi hahayaang magtagumpay. Sa inyong lahat, kahapon kami ni Anran, dahil sa ilang hindi pagkakaunawaan, ay nagkaroon ng kaunting away, hindi ko akalaing napakalaki ng toyo niya at dinala pa ito hanggang sa kasalan. Pero wala itong problema dahil mahal na mahal kita. Ano man ang gawin mo, ay patatawarin pa rin kita. Napakakapal talaga ng mukha mo. Kahit makapal ang mukha ko, ano namang magagawa mo? Pagkatapos ng araw na ito, ako na ang magiging asawa mo. Kahit ayaw mo, kailangan mo pa rin akong pagsilbihan ng mabuti. Natatakot akong sabihin na, wala ka ng pagkakataong gawin iyon. Mingyuan, suot ko ang pangkasal ni ate. Nagustuhan mo ba? Masamang babae, tingnan mo kung paano kita tuturuan ng leksyon ngayon. Hindi, hindi. 1-1. Walang hiya ka. May mukha ka pa talagang humarap dito? Patayin ang malaking screen. I-off ang screen. Hindi totoo ang lahat ng ito. Isang malaking pagkakamali lang ito. Pagkakamali lang po ito. Pagkakamali? Ganyan na ang nangyari pero pagkakamali pa rin ang tawag mo? Kailangan ko pa bang magpakita ng mas marami pang ebidensya? Anran, napasobra lang ang inom ko noong araw na iyon, kaya napagkamalan kong ikaw si Wanwan. Huwag kang mag-alala, babawi ako sa iyo. Sa inyong lahat, ang kasal ngayong araw ay pansamantalang kanselado. Hali kayo, ibalik niyo siya sa pamilyang Lu. Anong ginagawa nyo? Hindi naman ako nagpakasal sa iyo. Bakit kailangan kong sumama sa iyo pabalik sa pamilyang Lu? Ang young Master Lu na ito ay ang iyong fiancé, kaya natural lang na sumama ka sa pamilyang Lu. Gu Anran, tungkol naman sa kung paano ako babawi sa iyo. Abangan mo na lang ang gagawin ko. Dalhin siya. Tigil? Sino ito? Ayos ka lang ba? Bakit ka nandito? Saan ka ba nanggaling? At nangahas kang makialam dito. Lumayas ka na. Narinig mo ba? Sabi ko lumayas ka. Mananatili ako rito ngayon at titingnan ko kung sinong mangangahas na hawakan ng asawa ko. Ha 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 ha. Alam na ng buong Beijing ngayon na si Anran ay ang mapapangasawa ko. Kailan pa siya naging asawa mo? Oo nga. Tama, siya nga ang asawa ko. Anran, nagkamali lang ako? Isang pagkakamali na nagagawa ng kahit sinong lalaki, hindi naman kailangang humanap ka na lang ng kahit sinong lalaki para maging asawa mo, di ba? Tingnan mo nga ang suot ng taong ito. Sa mga hindi nakakaalam, aakalain nilang isa siyang pulubi. Sa tingin ko ay ganoon nga. Hindi ka naniniwala? Kung ganoon, buksan mo ang mga mata mo at tingnan ito. Ano ito? Anran, nangahas ka. Papa, Tianze. Mas pipiliin mo pang pakasalan ang basurang ito kaysa sa akin. Ayusin mo ang pananalita mo. Ang asawa ko ay 10,000 beses na mas mabuti kaysa sa iyo. At saka, totoo siyang nagmamahal sa akin. Talaga ba? Sinasabi ko sa'yo, ako si eldest young master ng pamilya Lu. Kung matalino ka, lumayas ka na. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong wala ka ng matutuluyan. Young Master Lu? Lu Mingyuan? Wala ka man lang sa kalingkingan ko. Ha 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 ha. Huwag mong sabihing naniniwala ka na dahil kapareho mo ng pangalan si President Xi, ay ikaw na talaga si President Xi? Ako ang presidente ng si group, si Hanye. Ha 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 ha. Tumingin ka muna sa salamin at tingnan mo ang sarili mo. Tapos sasabihin mong ikaw si President Xi? Gu Anran? Saan mo ba nahanap itong taong napakagaling na ito? Walang hiya ka. Naglakas loob kang magpanggap bilang President Xi. Kayo, bilisan nyo at hulihin siya. Ano? Lalabanan niyo ba ako?
Alam ba ni Lu Guofeng ang ginagawa nyo? Wow, ang galing mong umakto ha? Pati ang pangalan ng lolo ko nakuha mo pang malaman. Pero, itigil mo na ang pagpapagod sa sarili mo. Parating na rin dito ang tauhan ni President Xi na si Special Assistant Qin. Hindi ba't, sabi mo, ikaw si President Xi? Kapag nandito na si Special Assistant Qin, sabay na tayong magharap. Haharangan ko ang mga bodyguard na ito. Bilisan mo at tumakas ka na. Bakit naman ako aalis? Hindi mo ba alam na ang presidency na iyan ay may napakalupit na mga tauhan? Kapag nalaman nilang nagpapanggap ka bilang siya, siguradong tapos ka na. Dahil sa akin ang lahat ng ito, ayaw kitang madamay. Asawa kita, kaya walang damayan dito. Kung aalis tayo, dapat sabay tayo. Nandito na si Special Assistant Qin. Special Assistant Qin po, napakalaking karangalan para sa amin, sa pamilyang Lu, na personal po kayong pumarito. Special Assistant Qin. Palaging binibigyang halaga ni President Xi ang pamilyang Lu. Pagbalik na pagbalik niya, ako mismo ang bibisita sa kanya. President Xi, President Xi? Narito na po si President Xi. Special Assistant Qin. Kanina ay ang taong ito. Ang napakayabang na nagsabing siya raw si President Xi. Hahaha. Tama. Tama, Special Assistant Qin. Ang taong ito ay... mukhang masyado na kayong matapang ngayon. At nagagawa niyo pang maging bastos kay President Xi. Special Assistant Qin, baka naman po nagkakamali kayo. Ang taong iyan ay... Inaakala mo ba na pati si President Xi ay hindi ko na makikilala? President Xi, hindi ba't sabi niyo po ay hindi na kayo darating? Ikaw talaga si Hanye? Dahil sa ganyang asal ng pamilya Lu, hindi kayo karapat-dapat makipagtulungan sa C Group. Simula sa araw na ito, kansilahin ang lahat ng kontrata ng C Group sa pamilya Lu. President Xi, sandali lang po. Pag-usapan po natin to ng maayos. Kanina ay sadyang. Tabi, Hindi ko lang po kayo agad nakilala. Hindi maaaring makansela ang ating kasunduan. President Xi, hindi pwedeng mawala ang pagtutulungan natin. Huwag po ninyong ikansela. President Xi. President Xi. Sandali, parang may mali. Anong mali? Malinaw kong natatandaan na dapat ay nasa ibang bansa ngayon si President Xi. Paano siyang mapupunta sa Beijing? At isa pa, noong huling tumawag ako kay Special Assistant Qin, hindi ba iyon din ang sinabi niya? Tama ka. Kahapon, pumunta pa ako mismo sa C Group para imbitahan si President Xi. Pero sabi ng front desk sa akin, hindi pa nakakabalik ng bansa si President Xi. Sabi ko na nga ba? Wala sa atin ang nakakita na kina President Xi at Special Assistant Qin, kaya kahit anong sabihin nila ay pinaniniwalaan natin. Paano namang magiging si President Xi ang pulubing iyon? Alam ko na. Magkakampi silang lahat. Kung siya talaga si President Xi, bakit naman siya pakakasal sa isang hamak na babae gaya ni Gu Anran, di ba? Ang Special Assistant Qin na iyon ay paniguradong aktor lang na kinuha ni Gu Anran at ng pulubing iyon para magpanggap. Masyadong magaling ang pag-arte nila, kaya nalinlang tayong lahat. Walang hiyang mga ito. Nagawa nilang paglaruan ang pamilya Lu. Talagang hindi ito katanggap-tanggap. Itong si Gu Anran, ang lakas talaga ng loob niya na kumuha ng taong magpapanggap bilang si President Xi. Kapag nalaman ito ni President Xi, siguradong pagbabayarin niya ang pamilyang Gu sa Beijing ng napakamahal. Presidente Lu, ang suwail na anak na ito, dinungisan ang pangalan ng pamilya. Mula ngayon, wala na siyang kinalaman sa pamilya Lu. Presidente Lu, ang alang sa pagkakaibigan ng ating mga pamilya, pakiusap sa harap ni President Xi. Pag malaki mo naman kami sa kaniya, huwag mo kaming hayaang madamay. Ang awa mo na. Nagawa kaming ipahiya ni Gu Anran sa harap ng lahat. Anong pagkakaibigan ang sinasabi niyo? Aalis na tayo. Biyenan, Ming Yuan, Gu Anran. Tianze, sinasabi ko sa iyo, talagang kakaiba itong si Anran. Hindi niya talaga iniisip ang kapakanan ng ating pamilyang Gu. At isa pa itong si Wanwan, kapatid naman niya iyon. Paano niya nagawang gawin ito? Paano na makakaharap si Wanwan sa ibang tao niya? Mama, Maglalabas ako ng pahayag pag-uwi ko. Simula sa araw na ito, ako, si Gu Tianze at siya, si Gu Anran, ay puputulin na ang ugnayan bilang mag-ama. Wanwan, ngayong si Gu Anran ay hindi na itutuloy ang kasal kay Yang Master Lu. Kailangang samantalahin mo ang pagkakataon. huwag po kayong mag-alala, Mama. Hoy, maliit na pulubi. Ang galing mo rin ha?
Nagpanggap ka pang presidency sa harap ng maraming tao at nakalusot ka pa talaga. At ikaw rin, ikaw na malaking pulubi. Sa galing mong umarte, sayang at hindi ka naging artista. Kahit na kayong dalawa ay sanay sa pagnanakaw, ang galing nyo palang magtulungan ngayon. Pagnanakaw? Madam, sa totoo lang po, maayos naman po kami, di ba? Maganda ang ayos nyo ha. Mukhang professional, di ba? At yung mga bodyguard mo rin, mukhang professional din. Afeng, ang mga ipinahanda ko sa iyo. Inihanda ko na po ang lahat ayon sa utos nyo. Para sa iyo ito. Para sa akin? Bakit mo ako binibigyan ng regalo? Ito ang dote. Dote? Pinakasalan mo ako, kaya dapat lang na may ibigay ako sa iyo. Mukhang seryoso ka talaga ha? Ano? Hindi ba ito ang walang hanggang puso? Ang galing nyo po, madam. Ang talas ng inyong paningin. Siyempre naman. Kahit anong mangyari. Isa akong designer, di ba? Diyos ko, sa loob lang ng isang taon, naibenta ito sa halagang 500 milyong dolyar. Walang hindi nakakaalam nito. Pero, kahit na isa lang itong high-quality imitation, bakit parang totoo masyado ang pagkakagawa? Halos hindi mo na ito mapag-iba sa totoo. Kaya nga tinatawag na profesional, di ba? Ay naku, ang asawa ko talaga ay isang taong gumagawa ng malalaking bagay. Bilig talaga ako sa asawa ko. Kaya naman tatanggapin ko na ito. Teka, ibibigay ko naman ito sa iyo. Ito ay, Huwag mong tingnan ang mura nitong halaga. Napakahalaga nito para sa akin. Pamana ito sa akin ng nanay ko. Isusuot ko ito sa iyo. ay madam? Kuya si, hindi siya karaniwang. Nagsusuot ng kahit anong alahas. Hindi ba siya nagsusuot? Gustong gusto ko ito. Mabuti naman kung gusto mo. Iba talaga ang nagagawa ng pag-ibig sa isang lalaki? Kahit na si presidency pa iyan, ay wala na talaga siyang mga limitasyon. Hayes, Ako. Tapos na akong maligo. Sige na, maligo ka na. Grabe, ang ganda naman ng katawan niya. Para naman akong ignorante. ayos ka lang ba? Ayos lang. Bakit ang pula ng mukha mo? Ang mukha ko, hindi naman pula. Baka may lagnat ka na. Maghugas Ipatawag ka ako muna ng ng doktor mukha. para sa iyo. Maghugas ng mukha. Hindi. Guanran, pwede bang huwag kang magpakita ng ganyang kahihiyan? Isang lalaki lang naman iyon, di ba? Pwede bang magkaroon ka naman ng kahit konting paninindigan? Munting pulubi, may gusto akong pag-usapan nating dalawa. Sige, makikinig ako. Kahit na kaming dalawa ay kasal na sa papel, pero ang totoo, pareho lang tayong may kailangan sa isa't isa. Ginamit lang kita para hindi ako makasal sa walang hiyang si Luming Yuan. Naging pananggalang kita, habang ako naman ang sisigurado na magiging maayos at sapat ang buhay mo. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, simula ngayong araw, magtatakda tayo ng 3 kasunduan. Para sa akin, sa kwarto ko lang ako matutulog, habang ikaw naman ay dito lang matutulog sa sofa na ito. Kahit na nakatira tayo sa iisang bubong, hindi tayo dapat magpakialaman sa buhay ng isa't isa. Siyempre, kapag mayroon akong anumang kailangan mong sumunod ng walang kahit anong kondisyon. Para naman sa akin, magtatrabaho ako ng maigi. Para buhayin ka. Huwag kang mag-alala. Magaling ako sa trabaho ko. Kapag kumalma na ang sitwasyon at kumita na ako ng pera, bibigyan kita ng pabuya para sa pag-alis, hindi kita papabayaan. Bakit? Dahil ba sa sobrang saya mo kaya hindi ka na makapagsalita diyan? Sa konting pabuya lang na iyan, balak mo na agad akong paalisin? Ako, wala naman akong ibang ibig sabihin. Gusto lang talaga kitang pasalamatan. Ito ba ang paraan mo ng pasasalamat? Kung sa tingin mo ay hindi pa iyon sapat, pwede ko pang dagdagan? Pero hindi naman masyadong marami. Paano kung sabihin kong hindi ito ang gusto ko? Ano ba ang gusto mo? Ano man ang gusto mo ay pwede mong sabihin sa akin, pero gagawin ko ang lahat para mapagbigyan ka. Anong ginagawa mo? Huwag na ang pasasalamat. Dahil ngayong mayroon na tayong marriage certificate, ikaw na ang asawa ni si Hanye.
Kaya ang tungkol sa paghihiwalay, huwag mo nang balaking gawin. Matulog na tayo. Nakakatawa. Kuya, hindi mo naman siguro balak na asahan ako habang buhay, di ba? Kuhanan mo nga ako ng kumot. Hemp. Kung maghihiwalay man tayo, ako ang masusunod, okay? Se. Hello, Shanshan. May malaking nangyari, gising na. Nakabakasyon ako. Mag-usap na lang tayo pagbalik ko. Hindi ko agad maipaliwanag. Pumunta ka na rito sa kumpanya. Anong nangyari? Dahan-dahan mo lang sabihin. Anran, pumunta ka muna rito sa opisina at malalaman mo rin. Sige, pabalik na ako ngayon. Anong kakainin natin mamaya? Naku, kumain ka na lang mag-isa ng kahit ano. Bakit nagmamadali ka? Hay naku, may problema sa opisina, kaya pupunta lang ako roon. Sige na, bahala na muna. Magpakabait ka lang dito sa bahay. At ang allowance mo, tipirin mo ang paggastos ha. Lao Feng, may isang bagay na kailangan mong imbestigahan. Magandang umaga sa inyo. Nandyan ka na pala. Bakit parang ang seryoso niyo yata? Anran, Kung hindi mo kayang sabihin, ako na lang ang magsasabi. Go Anran, tinatanggal ka na sa trabaho. Ano ba ang nangyayari dito? Nasaan ang mga gamit ko? Anong-ano ang nangyayari? Kung hindi ka lang anak ng pamilyang Gu at fiancé ni Presidente Lu, akala mo ba ay makakapanatili ka rito sa kumpanya para makapantay ko? Pero mabuti na rin ito, ang pamilyang Gu ay hindi ka lang pinalaya sa bahay nyo. Kinansala na rin ni Yang Master Lu ang inyong kasunduan sa kasal. Ngayon, tingnan natin kung paano ka pa matatanggap dito sa kumpanya. Pumasok ako sa kumpanyang ito dahil sa sarili kong kakayahan. Kakayahan? Napakalaking biro. Isa akong graduate ng Royal Academy of Belgium, isang mahusay na estudyante. Ikaw, hamak ka lang na-graduate sa isang hindi kilalang universidad dito. At dahil lumaki ka sa probinsya, pati pagdidisenyo ay self-taught lang. Oo. Totoo na hindi kasing ganda ng pinag-aralan mo ang sa akin, pero sa pamamagitan ng pagsisikap ko, ang mga gawa ko ang nagpapatunay. Kundi, bakit ibinigay ng Presidente Song sa akin ang proyekto noong nakaraang buwan at tinanggihan ka? Iyon ay dahil pinagbibigyan lang kita. Kung ganoon, salamat sa pagbibigay mo sa akin. Dahil kundi, paano ko makukuha ng paulit-ulit ang mga proyekto mula sa iyong mga kamay? Ha. Tumahimik ka. Kahit hindi ko sabihin, alam iyon ng lahat sa buong kumpanya. Go Anran. Oras ng trabaho. Bakit kayo nagsisigawan dyan? Vice Presidente Wang po, bakit po kayo nandito? Ngayong nasisante na si Guan Ran, ang posisyon ng design director ay siguradong mapupunta na kay Linda. Sigurado na yan. Hindi mo ba alam? Tauhan ni Vice Presidente Wang si Linda. Makinig kayong lahat. Mayroon akong magandang balitang iaanunsyo sa inyo. Kani-kanina lang. Ang kumpanya natin at ang si Group ay nakapirma na ng isang malaking kontrata. Ang maliit nating kumpanya, makikipagtulungan talaga sa si Group. balita ko ay sobrang gwapo ng presidente ng si Group. Sana lang ay makita natin siya ng personal. Bakit si Group na naman? Vice Presidente Wang po, totoo po ba ang sinasabi nyo? Napakagandang balita nito para sa atin. Kung makikipagtulungan tayo sa si Group, siguradong magiging pinakamalaking design company tayo sa buong Beijing. Totoo yan. Ang mga tao mula sa si Group ay nandito na mismo sa kumpanya natin. Vice Presidente Wang, paano naman ako? Huwag kang mag-alala. Sumunod ka lang sa akin at magtrabaho ng mabuti. Ang posisyon ng design director ay magiging iyo rin balang araw. Salamat po, Vice Presidente Wang. Guan Ran, bakit hanggang ngayon ay nandito ka pa? Vice Presidente Wang, itong si Guan Ran, parang sa simula pa lang ay sa desisyon ng kumpanya, natanggalin siya ay tila hindi siya masaya. Mula simula hanggang dulo ay nagsisigaw lang siya rito. Tinanggal na siya sa kumpanya, kaya hindi na siya bahagi ng kumpanyang ito. Bilisan mo at iligpit ang gamit mo. Umalis ka na. Vice Presidente Wang, ayos lang natanggalin mo ako, pero pwede mo ba akong bigyan ng paliwanag? Paliwanag? Bakit? Kapag nagtanggal ang kumpanya ng empleyado, kailangan pa ba ng paliwanag? Sige. Kung ayaw mo ng paliwanag, okay lang, pero yung mga dati kong bonus sa project, pakisettle naman sa akin. Hoy, Guan Ran, wala ka na talagang hiya, no? Wala ka na sa kumpanya, hindi ka na empleyado rito, anong bonus pa ang hinihingi mo? Pinaghirapan ko ang perang yan ng legal, bakit hindi ko pwedeng makuha? Guan Ran, balita ko, yung pinakasalan mong hamak na lalaking yun,
ay nagpapanggap na si President C. Pasalamat ka at hindi ka pinagbabayad ng kumpanya sa danyos. Umalis ka na rito. Bilisan mo. Ayaw nyo ibigay, di ba? Kung ayaw nyo, hindi ako aalis dito. Gusto mo pala ng pera? Hindi naman imposible yan. Ganito na lang. Samahan mo ako sa isang gabi. Kapag napagsilbihan mo ako ng maayos, hindi lang bonus ang makukuha mo. Pwede pa kitang ipagmalaki sa general manager para sa kabutihan mo. Baka hayaan ka pa naming manatili. Hindi ba maganda yon? Sa totoo lang, maraming babae na ang nakasama ko at nakuha. Pero iba ang pakiramdam kapag isang mayamang anak ang kasama ko. Gusto mo akong samahan ka? Sige ba? May lakas ka pang apakan ako? Talagang aapakan kita. Bilang vice-presidente ng kumpanya, lagi mong hinaharas ang mga babaeng empleyado. Wala ka na ba talagang hiya? Mamamalisyosong paninirang puri yan. Guan Ran, si Santi ka na nga. Tapos may sama ka pa ng loob sa akin, kaya sinisiraan mo ako rito ng hayagan, ganun ba? Sinisiraan kita? Bulag ba ang mga tao rito? Kitang-kita naman ng lahat. Nasaan ang mga gwardiya? Ipapadakip kita sa kanila at parurusahan kita. Ngayong araw, kung hindi kita mapagbabayad ng 10 hanggang 15 araw, hindi ako titigil. Narinig mo ba yon? Kapag dumating na ang mga guwardya, tingnan natin kung makapagyayabang ka pa. Bakit naman nila ako dadakpin? Maaring wala akong autoridad. Pero sino bang tutulong sa'yo ngayon? Si Pamilyang Gu ba o si Pamilyang Lu? O baka naman aasa ka sa kung sinong lalaki mo? Anong ginagawa niyo rito? Vice Presidente Wang, General Manager, hindi ba't dapat ay may inaasikaso kayong mga taga C Group? Bakit po kayo napunta rito? Napakakulit mo talaga, Guan Ran. Siguradong dahil ito sa ingay na ginawa mo, naabala tuloy ang C Group, pati si General Manager ay naparito na. Tumahimik ka nga. General Manager. Guan Ran. Ay hindi. Miss Gu, maayos lang po ba kayo? General Manager, baka po hindi nyo alam, ang Guan Ran na ito ay nanggulo sa loob ng kumpanya at saka siniraan pa niya ang ating Vice-Presidente Wang. Tumahimik ka rin. Kayo, Sino ang nagbigay sa'yo ng permiso na tawagin si Miss Gu sa buo niyang pangalan? Gusto mo na bang matanggal sa trabaho? General Manager, tamang-tama ang dating nyo. Ayos lang natanggalin nyo ako, pero ang bonus ko, hindi dapat mabawasan kahit 1 sentimo. Miss Gu, isang malaking pagkakamali lang ito. Ang lahat ng nangyari kanina ay pawang hindi pagkakaintindihan. Dito sa kumpanya, isa kayong pambihirang talento. Hindi lang basta bonus. Ang isang talentong katulad nyo ay nararapat lamang na pagkatiwalaan ng mahalagang tungkulin. Ganito na lang, ang posisyon ng Design Director ay matagal ng bakante. Sa tingin ko, kayo ang pinakaangkop doon. General Manager, hindi ba't nagkasundo na tayo na ang posisyon ng Design Director ay para sa akin? Anong nagkasundo? Ayo. Pagdating sa kakayahan, kung ikukumpara ka kay Miss Gu, hindi mo siya mapapantayan. At isa pa, ang kumpanya natin ay nakikipagtulungan sa C Group dahil iyon sa lahat ng pagsisikap ni Miss Gu. Paanong nangyari iyon? Dahil ba talaga sa kanya ang lahat? Miss Gu, sabi ng mga taga C Group, nagustuhan daw nila ang inyong mga gawa. Kaya naman, sa inyo lang sila gustong makipagkontrata. Sa inyo lang po sila pipirma. Sa ngayon po, naghihintay na sila sa inyo sa meeting room. Papayag akong makipagtulungan, pero ang Vice-Presidente Wang na iyan, basta-basta na lang siyang nagdesisyon na sibakin ako at binastos pa ako sa harap ng lahat. Hindi ba't dapat niyo akong bigyan ng paliwanag? Sinisibak na kita sa trabaho. General Manager, pwede po ba nating pag-usapan ito ng maayos? Isipin niyo naman po na may pamilya akong binubuhay. Kapag tinanggal niyo po ako sa trabaho, ano na lang ang mangyayari sa akin sa hinaharap? Ang tungkol sa pagtanggal sa iyo, hindi ako ang magdedesisyon yan. Anran, Gu. Miss Gu, ikaw, patawarin niyo na po ang maliit na taong tulad ko. Kasalanan ko ang lahat. Patawarin niyo na po ako, pwede ba? Gusto mong patawarin kita? Yung tipong kahit sa panaginip ay hinahangad mo? Kung ganoon, managinip ka na lang. Miss Gu, kailangan na nating magmadali. Sige, Huwag nating hayaang maghintay na matagal ang mga tao mula sa C Group. tara na. Teka, Miss Gu, talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Miss Gu. Presidency, ang lahat ng iniutos ninyo ay tapos na po. At saka, tungkol naman po sa misis, malapit na po siyang dumating, anong balak ninyo?
Papasukin mo siya. Pero siguraduhin mong hindi niya ako makikilala. Miss Gu, ngayong araw, ang taga C Group na darating dito ay talagang napaka-importante. Pagpasok mo mamaya, siguraduhin mong hindi mo siya mababastos. Bakit po? Gaano ba siya kaimportante? Nako, hindi mo ba alam? Ang darating ay walang iba, kundi ang presidente mismo ng C Group. Si Hanye. Si Hanye. Oo. Sige na, Miss Gu. Nakikiusap ako sa'yo. Guan Ran? Tama ba? Ako nga po. Kayo po ay President C? Hindi mahalaga kung sino ako. Pumirma ka na. Kung ganoon, sana ay maging maganda ang ating pagtutulungan. Tiyak na para sa C Group, ay magsisikap akong idisenyo ang pinakamagandang obra. Inaasahan ko rin, Miss Gu. Ang iyong mga gawa. Anran, ang galing mo talaga. Pati ang C Group na dambuhalang kliyente ay nakuha mo. Wala yun. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko. Design director ka na ngayon. Hay naku, hindi mo ba nakita? Namutla sa inis si Linda kanina. Nakakatuwa talagang panoorin. Oh? Munting pulubi. Anong ginagawa niyo rito? Madam. Ako. May inaasikaso lang dito. Inaasikaso? Oo. Teka, hindi ba VIP lane yon? Para lang sa mga bigati ng daan na yon. May ganun ba? Meron yata. Meron? Parang si President C lang ang narito ngayon. Huwag mong sabihin ikaw si. Hindi mo siguro. Alam na nandito ang mga tao mula sa C Group, kaya pumunta ka rito para subukan ang swerte mo? Subukan ang swerte. Oo naman. Hindi nyo ba alam kung gaano karaming tao ang nagpupumilit makapasok sa C Group? Ginagawa nila ang lahat para lang makapasok. Kahit doon sa presidency, para lang makita ang president. Sinayan, pumipila ang mga tao mula dulo hanggang dulo. Ganoon ba siya katanyag? Opo, sir. Mabuti na lang at swerte kayong dalawa, hindi kayo nahuli. Dahil kung nahuli kayo na gumagamit ng VIP passage na ito, siguradong yari kayo. Alam nyo ba yon? Ayos nga talaga ito. Munting pulubi. Hindi mo kailangang gawin ito. Sinabi ko na sa iyo na ako ang mag-aalaga sa iyo. Grabe, ang presidency ba ay sinusustentuhan na lang? Anran, hindi ba ito ang asawa mo? Napakagwapo naman niya. Balita ko kapangalan pa siya ni President C. Hindi ko lang alam kung ang totoong President C ay kasing gwapo rin niya. Itigil mo na nga ang pagpapantasya mo. Anran, congratulations sa'yo. Dahil napakagandang araw nito, kailangan talaga nating magdiwang ng maigi. Ano kaya kung lumabas tayo para kumain? Sige ba, libre ko. Tara na. Baka gabihin ako ng uwi ngayong araw, kaya kumain ka na lang mag-isa. Bakit ang galante mo ngayon? Bigyan mo ako ng 100. Siyempre naman, na-promote na kasi ako. Sa totoo lang, dapat akong magpasalamat sa presidency na iyon. Sige na. Bye-bye. Kaya bakit hindi niyo po nalang direktang sabihin sa kanya na ikaw ang tunay na presidency? Okay lang. Malalaman din niya balang araw. Pakiramdam ko lang kasi napakarami mo nang ginawa para sa kanya. Pero sa huli ay wala ka namang napala. Hindi naman siguro. Oo nga pala, ang mga iniutos niyo po noon, maayos na po ang lahat. Ngayon ang si Group at ang pamilyang Lu ay tuluyan nang itinigil ang pakikipagtulungan. Oo nga pala, yung antique na florera, nahanap na rin ni President Liu para sa inyo. Parang sa susunod na linggo na, ang handaan para sa kaarawan ni Madam, di ba? Siguradong matutuwa siya kapag nakita niya iyon. Iset mo ako ng appointment kay President Liu. Makikipagkita ako sa kanya mamayang gabi. Sige po. Hello, President Liu. Anong sabi mo? Kakansilahin ng C Group ang pakikipagtulungan sa Lu Group? Totoong-totoo po yang Master Lu.
Kakabalik lang po ng sigra kanina ang lahat ng mga pinirmahang kasunduan na ipinadala natin. Pero alam mo ba kung bakit bigla na lang itinigil ng C Group ang pakikipagtulungan ng walang dahilan? Sa ngayon po ay hindi pa malinaw. Sige, naintindihan ko. Ming Yuan, isang partnership lang naman yan. Kung kinansela, di kinansela, hindi naman ito malaking bagay. Napakalaki naman ng Lu Group kahit wala na yon. Anong alam mo? Ngayon, alam na ng buong Beijing na ang C Group at ang pamilyang Lu natin ay magkatuwang. Kung ngayon pa ito kakanselahin, sa susunod, sino pa ang makikipagtulungan sa pamilyang Lu natin? Ming Yuan, kahit wala na ang si Group, nandyan pa naman ang pamilyang Gu. Kapag nagpakasal na tayo, Isang maliit na pamilyang gulang, balak mo pang ikumpara sa si Group. Ma, bakit po kayo naparito? Ang tungkol sa pagkansela ng kooperasyon ng si Group ay nabalitaan ko na ang lahat. Ngunit, Ming Yuan, huwag kang mag-alala dahil ang sitwasyong ito ay hindi pa naman humahantong sa punto na wala na itong pag-asa. Pa, ang ibig niyo po bang sabihin ay may paraan po kayo? Sa susunod na linggo ay ang pagdiriwang para sa kaarawan ni Madam C. Nagpahanap na ako ng impormasyon at dadalo rin si President C sa nasabing okasyon. Ito naman ang invitation para sa selebrasyon. Pagdating ng oras na iyon, basta't makausap mo doon si President C, sa tingin ko ay malulutas na ang lahat ng mga problema natin. Pa, huwag kayong mag-alala. Siguradong sa harap ni President C ay magpapakitang gilas ako. Tito, Tita, ako at si Kuya Ming Yuan ay tunay na nagmamahalan. Ang video ng kasalan ngayong araw ay nakita nyo na rin naman. Kung hindi ako pakakasalan ni Ming Yuan, Sino ka sa akala mo? Gusto mo pang mapabilang sa pamilya namin at pakasalan si Ming Yuan? Tingnan mo muna ang sarili mo kung karapat-dapat ka. pareho lang naman kaming mula sa pamilyang Gu. Kung si Gu Anran ay puwede, bakit ako ay hindi? Nabalitaan ko na noong nawala si Madam Gu noon, ang lahat ng kaniyang mga shares ay iniwan niya kay Gu Anran. Kung hindi dahil doon, kaming mga pamilyang Lu ay hindi kailanman papansin sa isang probinsya ng gaya niya. At ikaw naman, wala kang kahit na anong pag-aari. At ang pinakamataas na maibibigay mo ay ang makipaglaro lang sa aming si Ming Yuan. Siyempre, kung talagang gusto mong pakasalan ang aming si Ming Yuan, ay hindi naman ito ganap na imposible. Maliban na lang, kung makukuha mo ang lahat ng shares ng inyong pamilyang Gu. Dahil kung hindi, huwag mo nang pangaraping makapasok sa pamilyang ito. Alis na tayo. Nay, kailangan niyo po akong tulungan. Ano ang nangyari, Wanwan? Sino ang umaapi sa iyo? Kanina sa opisina ni Ming Yuan, ginawa ko naman ang lahat ng sinabi niyo, naakitin si Ming Yuan, at nagpahuli pa ako kay Gu Anran. Pero ang kasal nila ngayon, kahit nagulo ko na ang plano, ayaw pa rin akong pakasalan ni Ming Yuan. Huwag kang mag-alala, Wanwan. Ang papa mo ay itinakwil na siya ng tuluyan. Ngayon, bilang kaisa-isang anak ng pamilyang Gu, ikaw na lang ang natitira. At saka, hindi ba't ipinautos mo na kay Linda na ipakalat ang lahat ng balita? Siguradong sigurado ako na nasisante na si Gu Anran. Tingnan mo, wala na siyang pamilyang Gu at wala pang trabaho. Ang walang hiyang si Gu Anran na yon, HMP, siguradong nagdurusa na siya ngayon. Nay, hindi niyo pa po ba alam? Ang si group na iyon, hindi ko alam kung bakit, pero bigla nilang binili ang kumpanya ni Gu Anran at kinuha pa siya bilang design director. Ano? Paano? Sabihin niyo po, kung hindi ako magiging ginang Lu, paano na ako haharap sa mga tao? Ang walang hiyang babaeng iyon, bakit napakaswerte niya? Kasalanan ito ng babaeng iyon. Ibinigay niya ang lahat ng shares sa kanya. Nay, ano na po ang gagawin natin ngayon? Sa tingin ko, dapat na nating tapusin ang lahat ng ito. Ito? Sa tingin niyo ba ay uubra ito? Bakit naman hindi? Kailangan lang nating siguraduhin na si Gu Anran ay mawawala na ng tuluyan sa buhay natin. Ang shares ng babaeng iyon ay magiging sa iyo na at maaari ka nang magpakasal kay Lu Ming Yuan para maging ginang Lu, hindi ba? Tatawagan ko na si Linda ngayon din. Napakaganda niyan sa kamay mo.
Tara na. Patagal nang naghihintay si President Leo. Tara na. Ngayong araw. Walang uuwi hanggat hindi lasing. Heto? Tagay. Tagay. Ano? Sasagutin ko lang itong tawag, babalik din ako agad. Sige na. Hello, Ate Linda. Sandali lang. Pupunta muna ako sa banyo. Ate Anran, Bakit ka nandito? Lahat sila ay naghihintay sa iyo. sinadya ko talagang hanapin ka. Alam kong dati, noong nasa kumpanya pa ako, marami pa akong pagkukulang. At dahil sa design plan, ay nakipag-away pa ako sa iyo. Alam ko na po ang pagkakamali ko. Kaya po, kung maaari po, ay kalimutan na lang natin ang nangyari. Naku, nakalipas na iyon. Pagbutihin mo na lang ang paggawa ng mga bagong obra sa susunod at magiging maayos din ang lahat. Maraming salamat po, Ate Anran. O sige po, magtagay po tayo at ibaon na natin sa limutang nakaraan. Sige, tagay. Anong inilagay mo sa alak? Siyempre, isang magandang bagay. Anong gagawin mo? Ang gagawin ko, malalaman mo rin mamaya. Ang guanran na ito ay isang tunay na mayamang senyorita. Kapag nagpakasaya ka na mamaya, siguraduhin mong mabilis ang kilos mo. Huwag na huwag kang mag-iiwan ng kahit anong ebidensya. Huwag kayong mag-alala. Ang ganitong bagay para sa akin ay napakadali lang. Miss Gu, wag na po kayong mag-alala. Ang lahat ng pinag-utos niyo ay naayos ko na. Siguradong walang magiging anumang aberya. Presidency, hindi ko po inaakalang nakabalik na pala kayo sa bansa. Tingnan niyo po, Presidency. Isa itong dekalidad na antigong florera. Pinaghirapan ko po talaga bago ito nakuha. Ibigay mo sa akin ang damit. Kapag nakita ito ng matandang ginang, siguradong matutuwa siya. Presidency, tingnan niyo po kung maayos na ba ito. Pasensya na, President Liu. May kailangan lang akong asikasuhin ngayong araw, kaya mauuna na po ako. Sa ibang araw na lang, magkita na lang tayo ulit sa ibang pagkakataon. Teka. Special Assistant Kin, may nasabi ba akong hindi maganda? Bakit umalis agad si Presidency? Huwag kayong mag-alala, President Liu. Nag-aalala lang talaga si Presidency para sa kanyang asawa. Maupo muna kayo. Sige po. Asawa? Nagbibiro po yata kayo, Special Assistant Kin. Sa loob ng maraming taon, wala namang kahit sinong babae si Presidency, kaya paanong magkakaroon ng asawa? May intindihan nyo rin ang lahat balang araw. Kung totoo man iyan, hindi na sana ako nagpakahirap pa na maghanap ng antigong florera. Kapag nalaman ito ng matandang ginang, mas matutuwa siya rito kaysa sa kahit anong regalo. Salamat pa rin sa iyong pagsisikap. Paumanhin po. Alam nyo ba kung nasaan si Anran? Uy, hindi ba ikaw ang asawa ni Anran? Narito ka para sunduin si Anran, di ba? Pumunta siya sa banyo. Pero nakapagtataka, bakit ang tagal niya? Hindi pa siya bumabalik. Sige, salamat. Kinfeng, ilabas mo lahat ng CCTV footage dito. Ang swerte ko ngayong araw, maliban sa malaking bayad, napakaganda pa ng nakuha ko. Ngayon, sisiguraduhin kong hindi mo ako makakalimutan. Walang hiya ka. Nangagat ka pa talaga. Buisit. Anran! Anran, kumusta ka? Okay ka lang ba? Anran! Anran, kumusta ka? Okay ka lang ba? Buisit. May gana ka pang agawin ng babae ko? Hindi ka na ba natatakot sa akin? Ay baba mo siya. At palalagpasin ko ito. Layas. Alis na ako.
Presidency, pasensya na po. Nahuli ako sa pagdating. Presidency? Presidency? Wala po akong kinalaman dito. Binayaran lang po ako ng ibang tao para gawin ito. Sinaktan mo ba siya? Ako. Presidency, maawa po kayo sa akin, maawa po kayo. Wala talaga akong kinalaman dito. Sige. Salamat po, Presidency. Salamat po, Presidency. Salamat po. Alamin niyo kung sino ang nag-utos nito at pagkatapos, tapusin na yan. Masusunod po. Ang sakit ng ulo ko. Kukuha lang ako ng tuwalya. Naku, wag muna, samahan mo ako. Kumalma ka lang, babalik ako agad. Yakapin mo ako, kalmado naman ako. Sabihin mo nga, sino ako? Ikaw. Ikaw ang sa Jing Xiao Club na pinakasikat. Jing Xiao Club? Kasal ka na sa akin, pero nag-iisip ka pa rin sa ibang lalaki? Naku, wag kang mag-alala. Ate, may pera na ako. Basta't pasayahin at alagaan mo lang ako. Susuportahan kita. Baka naman hindi mo ako kayang suportahan. Biro lang. Alam kong ikaw si Munting Pulubi. Asawa kita, Munting Pulubi. Si Hanye. Ang mukhang ito, medyo gwapo rin pala kapag tiningnan. Ayos lang na hindi tayo maghiwalay. Higit pa doon ang alagaan kita habang buhay. Anran, Naku, huwag kang mag-alala. Kasal na tayo. Legal ang lahat. tandaan mo ang sinasabi mo ngayon. Aray, 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 aray. Ano ba ang nangyari kagabi? Ha? Magandang umaga, asawa ko. Bakit ka nandito? Siyempre, nandito talaga ako. May kasunduan tayo. Nakalimutan mo na ba? Lumabas ka. Labas. Gusto ko lang malinaw sa iyo. Kagabi, ikaw ang may ginawa sa akin. Hindi ako ang may ginawa sa iyo. Ano ang ginawa ko sa iyo? Niligtas mo ako kagabi. Oo, Kaya tayo, may nangyari ba sa atin? ganito na ang sitwasyon. Ano sa tingin mo? May sinabi ba ako? Sabi mo mag-asawa tayo? Legal tayo? At sabi mo pa na pananagutan mo ako. Hindi maaari. Bakit? Hindi maaari. Gusto mo bang magkaila? Lumabas ka muna. Kailangan kong kumalma. Ay naku, masasanay ka rin agad. Tigil. Labas. Hoy, lumabas ka. Labas. Sige. Sandali lang. Magsuot ka muna ng damit bago ka umalis. Sige. Ano bang ginagawa ko? Hello, Lola? Hello, Lola? Ikaw na bata ka. Huwag mo akong tawaging Lola, wala akong apo na katulad mo. Anong nangyari, Lola? Sino po ba? Sino ang nagpagalit sa inyo? Sino pa ba? Kundi ikaw. Sinabi na sa akin ni Qin Feng ang lahat at umamin na siya sa akin. Ilang araw ka na palang nakabalik sa bansa, pero hindi mo man lang sinabi sa akin at talagang nakuha mo pa itong ilihim sa akin. Lola, may mahahalagang bagay lang po akong inaasikaso. Babalik din po ako pagkalipas ng ilang araw. Mahalagang bagay? Sa loob ng maraming taon, may nagawa ka na bang matino sa buhay mo? Bakit naman po wala akong nagagawang matino? Kung may nagagawa kang matino, bakit sa loob ng maraming taon ay kahit man lang asawa ay wala kang naipakilala sa akin? Lola, ang totoo po. Si Hanye, may sasabihin ako sa iyo. Pareho na tayong matanda at bilang mga nasa tamang edad, dapat tayong managot sa ating mga ginagawa. Tayong dalawa, patapusin mo muna ako kahit na may nangyari sa atin, pero wala lang iyon para sa akin. Hindi ko iyon dadalhin sa isip ko at sana ay hindi mo rin iyon masyadong isipin. Kung pakiramdam mo ay agrabyado ka, sabihin mo sa akin at babayaran kita. Hindi na kailangan ng bayad, pero pwede bang bitawan mo muna ang kamay ko? Anong hindi kailangan? Kahit na nagpakasal na tayo at itinuturing na legal na mag-asawa, mayroon pa rin tayong kasunduan na dapat sundin. Hanye? Kailan ka pa nagpakasal? Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin?
Anong nangyayari? Lola, noong nakaraang araw lang po, medyo biglaan po kasi, kaya hindi ko na po nasabi sa inyo. Si Hanye, ang galing mo na talaga ngayon. Isang napaka-importanting bagay na gawa mo pang ilihim sa akin. Pagbalik ko, lagot ka sa akin. Lola, naka-speakerphone po ako. Ang apo. Nasaan ang asawa ng apo ko? Nasaan siya? Nasa tabi ko po siya. Hello po. Ako po si Anran. Diyos ko, ha. Tunay ngang pinagpala ang pamilya C. May asawa na talaga ang apo ko. Hindi po ganoon, kami po ay? Anran, huwag ka nang magpaliwanag dahil ang mga sinabi mo ay narinig na lahat ni Lola. Ha. Nangyari na ang dapat mangyari, kaya dapat mong panagutan si Hanye. Huwag kang mag-alala. Andito si Lola para sa iyo. Sa susunod na apihin kanya, ako ang bahala sa kanya. Hello, Lola? Kahit anong sabihin mo, dahil sa wakas ay may asawa na ang apo ko. Sa kaarawan ko, kailangang isama mo siya sa akin. Kapag hindi mo siya isinama, huwag ka na ring pumunta. Teka, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Bakit hindi mo agad pinatay ang tawag? Binigyan mo ba ako ng pagkakataon? Anong gagawin ko? Ano na ang gagawin natin? Mag-divorce na lang kaya tayo. Huwag mo laging isipin ang divorce. Ano bang mareresolba ng pakikipaghiwalay? Tinulungan kita noong isang beses, kaya dapat mo rin akong tulungan ngayon. Paano? Sa susunod na linggo, ang kaarawan ni Lola, sumama ka sa akin. Uy, Anran, dumating ka na pala. Siya nga pala, Shanshan. Nasaan si Linda? Ilang araw ko na siyang hindi nakikita. May kailangan ka ba kay Linda? Mayroon kaming dapat pag-usapan at kailangan naming magtuos ng maayos. Mukhang wala ka ng pagkakataon para doon. Anong ibig mong sabihin? Nabalitaan ko noong nakaraang 2 araw. Oo nga pala, noong gabi ng party natin, noong gabing iyon. Na-aksidente sa sasakyan sina Ate Linda at Lily. Aksidente? Sabi nila, hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nagigising. At baka sa natitirang bahagi ng buhay nila ay sakama na lang sila mamamalagi. Alam mo namang itong si Linda sa kumpanya ay wala namang ginagawang mabuti, kaya siguro kama na niya ito. Bakit naman parang saktong-sakto? Nandito ka ba para sunduin ako sa trabaho? Oo, dahil kaarawan ng lola ko sa Makalawa, kaya ibibili kita ng damit. Ang dami ko namang damit, kailangan pa bang bumili? Medyo espesyal ang sitwasyon sa pamilya ko. Basta sumama ka na lang sa akin. Maganda ito. Masyadong mahal ang mga gamit dito. Tignan muna natin bago tayo maghusga. Sa panahon ngayon, kung sino-sino na lang ang naglalakas loob pumasok sa tindahang ito. Diyos ko, ang ganda naman ng damit na ito. Gusto mo ba? Ibibigay ko sa iyo. Miss, pakibalot nga itong damit. Sandali, ito kasi. Oh ate, napakaliit nga naman ng mundo at nagkita pa tayo rito. Hindi ko masasabing pagkakataon ito, pero malas talaga ang araw na ito. Gayunpaman ate, pinalayas ka na nga ni Pamilyang Gu sa bahay niyo, pero nagagawa mo pa ring mamili rito. Sa kakarampot mong sweldo, mabibili mo ba ang mga gamit dito? Nakalimutan ko, may asawa na nga pala si ate, kaya kapag namimili siya, syempre ang asawa niya ang magbabayad. Siya? Mukha siyang dukha. Baka nga, kahit shopping bag ay hindi niya kayang bayaran. Kuya Ming Yuan, ang asawa niya ay presidente ng C Group, kaya nga niyang bilhin ang buong mall na ito. Kaya paano siya mawawalan ng pambili ng shopping bag dito? Presidente, hindi bagay sa kanya. Nakatakas kayo sa hotel noong nakaraan. Pero dahil nagpanggap ka bilang President C, kaming mga nasa pamilyang Lu ay hindi hahayaang matapos ito ng ganoon lang. Anong gusto mong mangyari? Siyempre, sasabihin ko ang totoo kay President C. Pero narinig ko na ang pakikipagtulungan ng C Group at pamilyang Lu ay nakansela na. Ang President C na gusto mong makita, mukhang hindi ka nahaharapin, di ba? Ano namang alam ng isang mabahong pulubi na gaya mo? Sasabihin ko sa iyo ang totoo, sa Makalawa ay ang pagdiriwang ng kaarawan ni Madam C sa Colors. Nakakuha na ako ng imbitasyon para sa handaan. Ako mismo ang magsasabi kay President C na may nagpapanggap bilang siya. Sabihin mo, anong mangyayari kapag nalaman niya ito? Lu Ming Yuan, ako ang taong nakipaghiwalay sa iyo. Kung may gusto ka, sa akin mo ibunton. Ikaw na si Guan Ran. Siyempre ay hindi ko palalampasin. Pero siya ay ganoon din. Guan Ran, noong pinapakasalan kita ayaw mo? Ngayon ay nagsisisi ka na, no? Masyado ka naman yata na nag-a-assume sa sarili mo. Ay, isa kang dumi ng aso. Lu Ming Yuan, sinong tinatawag mong dumi ng aso? Maliban sa iyo rito, mayroon pa bang iba na dumi ng aso?
Ikaw. Kuya Mingyuan, huwag ka na sanang magalit sa kanya. Narito tayo ngayon para pumili ng isusuot para sa birthday party, kaya huwag na nating sirain ang mood. Tama ka. Sa katulad nating mayayaman, hindi na kailangang makipag-usap pa sa mga hamak na tao. Mingyuan, tingnan mo, napakaganda naman ng bestidang ito. Sa tingin mo, kung isusuot ko ito sa pagpunta natin sa birthday party ni Madam C, siguradong tayo na ang magiging pinakaagaw pansin sa lahat. Sige. Ang damit na iyon, kukunin ko na. Opo, Young Master Lu. Sandali lang. Kami ang unang nakakita sa bestidang iyan. Ikaw, gusto mong bilhin ang damit na ito? Sabihin mo sa kanya, magkano ba ang bestidang ito? Sir, ang bestidang ito po ang pinaka-espesyal sa aming shop. Idinisenyo po ito ng sikat na designer na si Karina. Iisa lang po ito sa buong mundo at ang presyo nito ay 10 milyong dolyar. 10 milyong dolyar? Kuya Mingyuan, napakagalante mo talaga sa akin. 10 milyong dolyar ang halaga nito. Samantalang ang buong suot mo, baka wala pang 1,000 dolyar. Ang payo ko sa iyo, pumunta ka na lang sa kabilang kalye, bagay sa iyo ang mga mumurahin doon, bagay na bagay. Wala man akong 1,000 dolyar, pero kaya kong pakiusapan ang may-ari ng shop na ito na ibigay na lang. Sa akin ang damit na yan. Hahaha. Ate, ang asawa mo ay walang ibang talento, kundi ang pagyayabang. At talaga namang napakahusay niya rito. Wala kang ang kahit 1,000 dolyar, tapos gusto mo pang ibigay nila ang gown na ito sa iyo? Ngayon, kapag nagawa mong ipabigay ang gown na ito sa iyo, luluhod ako sa harap ng lahat at yuyukod sa iyo ng 3 beses. Sige, dapat ay may isang salita ang lalaki. Siyempre, tutupad ako. Pero payo ko lang sa iyo, pumili ka ng tamang lugar kung saan ka magyayabang. Ang may-ari ng mall na ito ay ang boss ng Maoan Group, na si Presidente Shen. Siya ay isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ni President Xi at sa buong Beijing, bukod kay President Xi, ay walang sino mang makakapag-utos sa kanya. Sinasabi ko sa inyo, ang shop na ito ay isang high-end na boutique. Bakit hindi nyo sinasala ang mga customer nyo? Ang hayaan ng ganitong uri ng tao na makasama ko sa iisang lugar ay isang malaking insulto para sa aming mga VIP. Tama po kayo, Young Master Lu. Kayong dalawa, umalis na kayo rito. Noon pa lang pagpasok nyo, ayaw ko na sa inyo. Ang mga taong katulad nyo ay hinding-hindi makakabili ng kahit ano rito. Ngayon ay nagawa nyo pang galitin si Young Master Lu. Kapag hindi pa kayo umalis, tatawag na ako ng security. Siguro ay umalis na lang tayo. Huwag kang mag-alala. Sinabi ko sa iyo na ibibigay ko ang gown na ito sa iyo, kaya hindi ako bibigo sa pangako ko. Presidente Shen, ano po ang maipaglilingkod ko? Ano po ang sinabi nyo? Ibibigay ang gown na iyon sa kanya? Tama, ang mga customer na nasa shop ngayon, isang lalaki at isang babae sila. Papunta na ako diyan ngayon din. Siguraduhin mong pagsilbihan silang mabuti kapag may nangyaring mali. Sisante ka na. Masusunod po, Presidente Shen. Young Master Lu, Miss Gu, tumawag po mismo si Presidente Shen kanina. Sinabi niya na ibigay ko raw itong gown sa inyong dalawa. Talaga? Tumawag po mismo si Presidente Shen? Mingyuan, ang tindi naman ng koneksyon mo. Isang makapangyarihang tao tulad ni Presidente Shen, personal pang nagbigay ng damit sa iyo. Siyempre, ang pamilyang Lu namin at ang Maoan Group ay may pinagsasamahang negosyo. Siguradong nalaman niyang narito ako kaya ibinigay niya sa atin ang gown na ito. Akong si Lu Mingyuan, palaging kakayahan ang pinapakita ko, hindi tulad ng mga mahilig magyabang na mga mabahong pulubi. Sandali lang. Sigurado ka bang pinapabigay ni Presidente Shen ang gown na ito sa kanila? Siyempre naman. Tumawag si Presidente Shen. Sinabi niyang ibigay ito sa isang lalaki at babaeng customer sa shop. Kung hindi sina Young Master Lu at Miss Gu, baka naman sa inyong dalawa. Naku, umabot na sa ganito? Kayong dalawa? May mukha pa kayong magtagal dito? Security, security. Paalisin itong. Presidente Shen. Presidente Shen, bakit po kayo nandito? Ang inutos ko sa iyo, ganito lang ba ang ginawa mo? Presidente Shen, sinunod ko po ang inutos nyo na ibigay ang gown kina Young Master Lu at Miss Gu. Ay, teka lang po. Silang dalawa po ang nanggugulo rito. Tatawag na po ako ng security para... Tumahimik ka nga. Presidente Shen, ako po ang panganay na anak ng pamilyang Lu, si Lu Mingyuan. At ito naman po ang pangalawang anak ng Gu Group, si Gu Wanwan. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Presidente Shen, maraming salamat po talaga sa inyo. Napakabait niyo naman po para ibigay sa akin ang gown na ito. Kailan ko ba sinabing ibibigay ko sa iyo ang gown? Ano? Pamilyang Lu. Pamilyang Gu.
Mga hamak na pamilya lang naman kayo. Saan nyo nakuha ang lakas ng loob na isiping ibibigay ko ang gown sa inyo? Tingnan nyo muna ang katayuan nyo, kaya nga tama ang sabi nila. Nakabilang kayo sa mga pamilyang walang sinabi. Hindi nga sila nagkakamali. Pero, Presidente Shen, kanina niyo po malinaw na sinabi sa telepono na ibibigay niyo ito sa mga customer na isang lalaki at isang babae rito. Tama. Kung hindi po kami, sino pa ba? Miss Gu, ang gown na ito, pakisukat nyo po. Para sa akin po ba ito? Presidente Shen. Presidente, Shen, nagkakamali po yata kayo? Si Gu Anran ay matagal nang pinaalis ng pamilyang Gu mula sa kanilang tahanan. Bakit niyo po siya binibigyan ng gown? Pati na rin itong kasama niya. Asawa niya po ito. Isa lang siyang hindi alam kung saan galing na hamak na pulubi. Mga walang hiya. Wala kayong karapatang magsalita rito. Kapag kayo ay naglakas loob na bastusin ang aking espesyal na panauhin, huwag nyo akong sisihin kung parusahan ko kayo. Miss Gu, hindi lang ang gown na ito, pati ang tindahang ito, ang mall na ito, at ang buong Mao and Group ay walang problemang ibigay sa inyo. Sinabi na iyan ni Presidente Shen. Tanggapin mo na. Salamat po, Presidente Shen. Alis na tayo. Sandali lang. Sinwerte ka lang sa pagkakataong ito. Humanda ka sa susunod. Natatandaan kong may nagsabi kanina na kung mapapapayag ko si Presidente Shen na ibigay sa akin ang gown na ito, ay luluhod siya at yuyuko ng 3 beses sa harap ko. Hindi mo naman siguro iyon nakalimutan, di ba? Sino ka ba sa akala mo? Gusto mong lumuhod ako sa harap mo? Huwag kang aalis. Ang paluhurin ka ng 3 beses ay isa ng karangalan para sa iyo. Presidente Shen, ako. Anong ikaw? Anong ikaw? Anong ako? Anong ako? Lumuhod ka na agad. Dahil kung hindi ngayon, hindi ka makakalabas ng shop na ito. Ming Yuan, anong gagawin natin ngayon? Paano kung tawagan natin ang papa mo? Walang silbi iyon. Mao and Group. Hindi rin siya kayang kalabanin ni Papa. Pumunta man siya o hindi, pareho lang ang mangyayari. Layas na. Humanda ka sa akin. Anong nangyari? Si Hanye. Magsabi ka sa akin ng totoo. Bakit si Presidente Shen ay bigla na lang ibinigay ang gown na iyon sa akin? Saka, mukhang takot na takot siya sa iyo. Ano sa tingin mo? Sabi sa akin ng babae kanina na si Presidente Shen ay nakikinig lang sa sinasabi ni na si Group President C. Hindi kaya ikaw si... Hindi kaya ikaw. Afeng, mahusay ang pagkagawa mo sa trabaho ngayon. Sinunod ko lang ang sinabi nyo at sinabihan si Presidente Shen na ang gown na ito ay pinapakuha sa amin ni President C. Kaya ibinigay ni Presidente Shen sa amin ang gown. Ganoon pala ang nangyari. Ang talino nyo naman. Kaya naman pala mukhang kabado si Presidente Shen. Kampante ka na ba? Ay naku, mabuti na lang at hindi ikaw si President C. Kinabahan talaga ako. Bakit mabuti na lang? Hindi mo ba alam? Narinig ko tungkol sa presidency na iyan. Napakagwapo nga niya, pero wala siyang puso. Sa loob ng maraming taon, ni isa ay wala pa siyang naging girlfriend. Baka nga, may problema siya pagdating sa ganoong bagay. Huwag kang basta-basta nagsasalita ng ganyan. May gagawin pa ako. Maiwan ko muna kayong mag-usap. Sabihin mo nga, sa sobrang gwapo mong iyan, at ang pangalan mo ay si Hanye, hindi kaya may problema ka rin pagdating sa ganoong mga bagay? Kung may problema ba ako sa ganoon, hindi mo pa ba alam? At paano ko naman malalaman? Ngayong araw, ay papatunayan ko sa iyo. Tara na. Ang galing mo pala ha? Huwag kang ang makulit. Sabi ng huwag eh. Nakalimutan mo na ba ang ating kasunduan? Yakapin lang kita ng sandali. Kahit sandali lang. Hindi sa pinagsasabihan kita. Sige na nga, dahil naman sa binilhan mo ako ng damit, pagbibigyan kita ngayon lang ito ha? Ma,
Hindi mo alam kung gaano kahiya-hiya ang nangyari ngayon. Sinisi pa ako ni Ming Yuan dahil sa bagay na ito. Sabi niya kung hindi raw sana ako pumasok sa shop na iyon, hindi sana naging ganito kagulo. Hindi ko rin alam kung paano nagawa ng masamang babaeng si Guan Ran, pati na ng pulubi niyang asawa, kung paano nila nakuha iyon, at talagang ibinigay pa sa kanila ni Presidente Shen ang damit. Bakit naman hindi? Siguradong nagkamali lang si Presidente Shen nang nakilala dahil kung sa kanila lang, imposible silang tutulungan. Bala ko pa namang isuot ang damit na iyon sa handaan ni Madam C para magpasikat at mapansin si Ming Yuan, para lang matuwa siya sa akin. Pero ngayong wala na ang damit, anong gagawin ko bukas? Huwag kang mawala ng pag-asa, Wanwan. May paraan si Mama. Halika, tingnan mo ito. Ano ito? Ito ang walang hanggang puso. Ito ang walang hanggang puso. Itong kwintas, paano mo ito nakuha? Huwag mo na itong intindihin. Basta, dahil sa kuwintas na ito, sinisigurado ni Mama na sa piging bukas, siguradong ikaw ang magiging pinakabida sa lahat. At saka, sa piging bukas, nandoon din si President C. Kung makukuha mo ang atensyon ni President C, ang Luming Yuan na yan ay hindi napapansinin ng ating pamilyang Gu. Kung magagawa mong maging Mrs. C, ayon ang masasabing ganap na pagbabago ng iyong kapalaran. Huwag po kayong mag-alala, Ma. Bukas, gagawa talaga ako ng paraan. Aabangan ni Mama ang iyong magandang balita. Hindi pa ba tapos? Heto na, tapos na. Pero, si Hanye, sigurado ka bang ganito ang isusuot ko para humarap sa lola mo? Hindi ba ito parang masyadong magarbo? Baka mas mabuting isuot ko ang dati kong mga damit. Naku, hindi na. Napakaganda mo. Wala nang mas babagay pa sa damit na ito kundi ikaw. Talaga? Presidency. Ang matandang ginang po ay, bilisan po natin. Baka po, hindi ko naman kayo naabala. Sabihin mo na agad ang dapat mong sabihin. Tungkol po sa matandang ginang, malapit na po siyang dumating. Maaari na po ba tayong umalis? Dahil dumating na si Lola, mauna na tayo. Saglit lang. Medyo formal pala ito. Huwag nating paghintayin si Lola ng matagal. Tara na. Sige. Ming Yuan, hindi pa nagsisimula ang handaan. Asikasuhin mo muna ang mga dapat mong gawin. Magkita na lang tayo mamaya. Sige. Miss Gu, magkasama kayong dumating ni Young Master Lu? Mukhang may magandang balita na bang paparating? Kung may magandang balita man, tiyak na ipapaalam ko sa inyong lahat. Miss Gu, ang suot mo sa iyong leeg, hindi ba iyan ang walang hanggang puso? Mahusay ang paningin ni Miss Wang. Diyos ko, pati ang walang hanggang puso ay nakuha mo. Miss Gu, talaga namang napakahusay mo. Tunay kang ang bagong sikat dito sa Beijing. Pasintabi po, makikiraan lang. I see. Kuya C, hindi mo naman balak na. Pumasok ng ganyan ang suot, di ba? Ayos lang yan. May problema. Kapag nalaman po ng matandang ginang, tiyak na masisisante po ako. Anran, pumasok ka na muna. Ikukuha lang kita ng damit. Diyos ko, napakagarbo naman dito. Ang lola ng pulubing iyon, para lang makita ako, ay talagang gumastos ng malaki ngayon. Kaya pala pinagsuot niya ako ng ganitong marangyang damit. Ang daming tao rito. Hindi kaya mali ang napuntahan ko? Guan Ran, anong ginagawa mo rito? Ngayon ang piging para sa kaarawan ni Madam C at bilang mapapangasawa ni Luming Yuan, syempre ay mas may karapatan akong mapunta rito. Pero ikaw, bakit ka nandito? Dumalo rin ako para sa pagtitipon, pero ito ay para sa kaarawan ng lola ng asawa ko. Ate, hindi mo man lang alam kung paano magsinungaling. Ngayong araw nireserba ni Pamilyang C ang buong hotel para ipagdiwang ang kaarawan ni Madam C. Sino pa ang maglalakas loob na magdaos din ng handaan dito? Huwag mong sabihin, gusto mong palabasin na narito ka rin para dumalo sa kaarawan ni Madam C? Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka? Sa tingin mo hindi ako karapat-dapat? Ikaw, karapat-dapat ka ba? Ako ang anak ng Pamilyang Gu at ang mapapangasawa ni Luming Yuan. Ang anak ng Pamilyang Gu at mapapangasawa ni Luming Yuan, ang mga katayuan mong ipinagmamalaki. Di ba't nakuha mo lang ang mga yan gamit ang maruruming paraan nang nakawin mo ang mga ito sa akin?
tumahimik ka? Sige, mananahimik ako. Pero, ang mga masasamang paraang ginamit mo para makuha ang mga yan, alam na ng lahat ng tao sa Beicheng. Gu Anran. Ate, alam kong may galit ka sa akin, pero ngayong araw ang selebrasyon para kay Madam C. Kahit gaano mo pa ako kamuhian, hindi mo naman siguro balak na saktan ako sa gitna ng pagtitipon? Hindi ba ito yung pinalayas sa pamilyang Gu kamakailan, ang si Elder Miss Gu? Bakit siya narito? Parang nakita ko siyang itinulak si Elder Miss Gu. Balita ko, itong si Miss Gu ay sa probinsya lumaki, wala talagang modo, at naglakas loob pang gumawa ng gulo sa handaan ni Madam C. Wanwan, anong nangyari dito? Nagpunta lang ako sa banyo, pero hindi ko inaasahang makakasalubong ko si ate. Alam kong kaarawan ngayon ni Madam C, pero pumasok pa rin si ate nang walang imbitasyon. Kung mababangga niya si Madam, ay hindi po ito maganda. Sinubukan ko siyang pakiusapan ng maayos, pero hindi ko akalain na itutulak ako ni ate. Gu Wanwan, hindi ka ba nandidiri sa sarili mo? Maraming CCTV dito. Kung itinulak ba kita o hindi, malalaman natin kapag tiningnan iyon. Hayaan mo na, huwag na. Maayos naman ang kalagayan ko. Ayaw ko nang pahirapan pa si ate. Titingnan lang naman ng CCTV. Bakit ka kinakabahan? Hindi ako kinakabahan. Ate, ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti mo. Pumasok ka rito ng walang imbitasyon, at kapag napahiya ka at pinalayas sa harap ng lahat, ay hindi po iyon maganda. Wanwan, napakabuti mo talaga. Ganoon na ang ginawa niya sa iyo. Pero ganyan ka pa rin sa kanya. Ayos lang ba ang kwintas sa leeg mo? Baka masira iyan, mahirap na. Tingnan nyo, ang mga kwintas ni na Elder Miss Gu at ikalawang miss sa kanilang mga leeg ay tila magkapareho. Ate, anong laking pagkakataon na pareho pala tayo ng isinuot na kwintas? Oo nga, isang malaking pagkakataon. Ate, pumunta ka na nga rito sa handaan ni Madam C nang walang paalam. At ngayon, naglakas loob ka pang magsuot ng peke? Hindi mo ba alam na si Madam C sa buong buhay niya ay galit na galit sa mga peke? Kung peke ang sa akin, sigurado ka bang hindi rin peke ang sa iyo? Pagdating sa paggaya, ang sayo ay hindi man lang papantay sa suot ko. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ang walang hanggang puso ay ang pinakamahusay na gawa ng sikat na designer na si Miss Ivy. Ito ang kanyang obra maestra. Isa lang ito sa buong mundo at nagkakahalaga ito ng $500 milyong. Dahil totoo itong suot ko. Ang sayo ay siguradong peke lang. Mahusay ang pagkakagawa ng imitasyon mo. Halos magmukha na itong totoo. Anong pinagsasabi mong kalokohan? Ako? Nagsasabi ng kalokohan? Ang walang hanggang puso ay napakabihira lang. Sa kulay pa lang ng sa iyo, ay mukhang hindi na tama. Ang kwintas na ito ay bigay sa akin ng mama ko. Anong karapatan mong sabihing peke ito? Sinasabi mong peke ang sa akin, may ebidensya ka ba? Pinalayas ka na sa pamilyang Gu? Wala ka ng pera? Paano ka makakabili ng ganoon kamahal na kwintas? Kapag nalaman ito ng iba, sa tingin mo ba ay maniniwala sila? Tama si ikalawang Miss Gu. Sa tingin ko rin ay peke ang suot ni Gu Anran. Itong si Gu Anran ay napakayabang talaga. Naglakas loob pang magsuot ng peke dito sa handaan ni Madam C. Mabuti na lang at narito si ikalawang Miss Gu at nabunyag ang tunay niyang kulay. Walang hanggang puso. Hindi ba ito si Miss Aiwei? Hindi ko akalain na narito rin pala siya. Miss Aiwei, hindi ba ito yung sinasabi mo na sikat na designer? Walang hanggang puso? Siya ba ang nag-design nito? Naalala ko na, ang pamilya ni Miss Aiwei at ang pamilyang C ay matagal nang magkaibigan. Kaya hindi na nakakapagtakang nandito siya ngayon. Kahit ang designer ay narito na, ang mga matitigas ang ulo na nagsuot ng peke ay siguradong mapapahiya ng husto mamaya. Miss Aiwei, ikinagagalak ko po na makita kayo dito sa araw na ito. Idol ko po kayo. Isang karangalan po na isuot ko ito. Miss Gu, sa selebrasyon ng Madam C, paano mo nakuha ang lakas ng loob na magsuot ng pekeng gamit? Peke? Nagsusuot ng peke si ikalawang Miss Gu. Miss Aiwei, nagbibiro po yata kayo paanong magiging peke ang suot ko? Iniisip mo ba talaga na hindi ko makikilala ang sarili kong gawa? Ako. Hubarin mo yan. Miss Aiwei. Sabi ko hubarin mo yan. Hindi mo ba ako naririnig? Kahit gaano pa yan kakamukha ng orihinal, ang peke ay mananatiling peke kailanman. Ang ganitong klase ng basura ay dapat ng tuluyan na mawala sa mundong ito. Wanwan, ano ba talaga ang nangyayari? Ang kwintas na ito ay binili lang po ng mama ko. Maaring naloko rin po siya. Huwag mo nang masyadong sisihin ang sarili mo. Marami na talagang peking alahas ngayon. Normal lang na magkamali minsan si Madam Gu sa pagpili. Mabuti na lang at nakita natin
Si Miss Aiwei, dahil kung naisuot ko itong peke sa selebrasyon ni Madam C, mas malaking problema sana ang idudulot nito. Miss Aiwei, maaari po ba ninyong tingnan ang kay ate? Baka po kasi naloko rin siya? Hayaan na, bahala na. Ang pinakamasamang mangyayari ay mapalayas lang ako. Ito ang tunay na walang hanggang puso. Ano? Miss Gu, kanino galing ang kwintas mong ito? Ito ang tunay na walang hanggang puso. Ano? Hindi nga? Totoo ba yan? Ang sa akin ang tunay. Ito ay talagang orihinal. Napakaganda ba ng pagkakakopya sa kwintas na ito? Kahit ba ang mismong designer ay nalinlang? Hindi maaari. Siguradong hindi ito maaari. Paano naman niya makakayang bumili ng walang hanggang puso? Miss Ivy, nagkakamali ka lang yata. Miss Gu, kung magpapatuloy ka pa sa pagdududa sa akin, ipapatawag ko agad ang mga tauhan para paalisin ka. Bakit nagkaganito? Miss Gu, sabihin mo sa akin ang totoo. Ang kwintas na ito, sino ang nagbigay sa iyo nito? Binigay po ito sa akin ng asawa ko. Ang asawa mo? Opo. Nag-level up na si Hanye ah. Kung kailan ka man kinasal, hindi mo man lang ako sinabihan. Hay, nasaan na ba ang asawa mo ngayon? Sabi niya kanina ay may gagawin lang siya. Pinaghintay niya ako rito, pero hanggang ngayon ay wala pa siya. Miss Gu, parang alam ko kung nasaan ang asawa mo. Kilala mo po siya? Sumama ka sa akin. Miss Ivy, anong klaseng lugar to? Dito ang banquet hall kung saan gaganapin ang birthday banquet ni Madam C. Hindi ba sabi mo dadalhin mo ako para hanapin ang asawa ko? Bakit mo ako dinala rito? Tsaka, wala akong invitation card. Paano kung mahuli nila ako? Magkaibigan ang pamilya namin ni Pamilyang C, kaya ang mga taong kasama ko ay hindi na kailangan ng invitation. Miss Gu, huwag kang mag-alala. Manatili ka lang dito ngayon. Siguradong makikita mo ang asawa mo. Narito ang asawa ko. Mingyuan. Guwanwan, ang galing mo talaga. Sa birthday banquet ni Madam C, pinagsuot mo ako ng peke. Pinapahiya mo ang pangalan ng Luming Yuan. Umalis ka na ngayon din. Ayaw kitang makita. Mingyuan, ang kwintas na yon ay bigay sa akin ng nanay ko. Siguradong naloko lang din siya. Seryoso ako. Wala talaga akong alam. Mingyuan, kahit ano pa man ang mangyari, kasalanan ko ang lahat. Pero sa ganitong importanteng okasyon, hindi ka pwedeng walang kapareha. Nagmamakaawa ako sa iyo. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon pakiusap. Guwanwan, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Napaka-importante ng banquet na ito. Nakasalalay dito ang kinabukasan ng pamilyang Lu. Kapag nanggulo ka pa ulit, huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Huwag kang mag-alala, Mingyuan. Siguradong tutulungan kita na sa harap ni na Madam C at President C ay magpakitang gilas ng maigi. Magsisimula na ang handaan para sa kaarawan. Pumasok na tayo sa loob. Nasaan na kaya ang maliit na pulubing iyon? Ang tagal niya namang dumating. Hindi kaya niloloko lang ako ni Miss Ivy? Bakit ka nandito? Sino ang nagpapasok sa iyo? Guanran, napakalakas naman ang loob mo. Alam mo ba kung nasaan ka? Siyempre alam ko. Dinala ako rito ni Miss Ivy para hanapin ang asawa ko. At kapag nahanap ko na siya, aalis na ako agad. Nakakatawa. Paano namang mapupunta rito ang asawa mong pulubi? Pinapayuhan kita. Umalis ka na agad kapag dumating si President C. Nagpanggap si Hanye bilang si President C noon. At kung makikita siya ni President C, siguradong magkakagulo. Hayaan na nga, aalis na lang muna ako. Bakit hindi ako pwedeng magpunta rito? Nandito ka talaga? Tamang-tama ang dating mo, umalis ka na rito, bago pa mainip si Lola sa paghihintay. Ayos lang. Sabi ni Lola pupunta siya rito, kaya hihintayin natin siya rito. Dito. Dito talaga. Oo. Pero, Anran,
May mga bagay noong hindi ko naisabi sa iyo, pero ngayong araw, sasabihin ko na ang lahat. Pero, si Hanye, Napakalakas talaga ng loob mong magyabang. Ano ba ang katayuan ng lola mo? At ano naman ang katayuan ni Madam C? Pinaghihintay ka niya sa piging ni Madam C dito? Tama. Huwag mong sabihin, ang lola mo ay si Madam C? Kung ganoon, hindi ba't ikaw na si President C? Napakalakas talaga ng loob mo. Nagpapanggap kang si President C, pati ba naman dito? Nagpalit ka lang ng damit, akala mo si President C ka na talaga. Mabuti na rin nandito ka, para hindi na ako mapagod sa paghuli sa'yo. Kapag dumating na si President C, personal kitang ibibigay sa kanya. Ngayong araw, ipapakita ko sa'yo kung paano ka magbabayad. Ikaw, maghihintay ako. uy, habang wala pa sina Madam C at President C at hindi pa sila dumarating, ay umalis ka na. Baka matuklasan ka pa. Ayos lang, Anran. Magtiwala ka sa akin. At ngayon, tawagin na natin si Madam. Nasaan na si Hanye? Bakit hindi pa rin siya lumalabas? Pati na ang asawa ng apo ko. Bakit ba pinag-aalala niyo ako ng husto? Nagsimula na po ang pagdiriwang ng kaarawan. Sina President C at ang kanyang asawa ay malamang na nakarating na po. Ang batang ito talaga. Lagot siya sa akin mamaya. Madam, nais niyo po bang magbigay sa mga panauhin natin ngayon ng maikling mensahe? Anong mensahe? Si Hanye, nasaan na ba siya? Lumabas ka na agad dito. At ngayon, atin pong tawagin si President C para umakyat sa entablado para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Madam at magbigay ng ilang salita. Bigyan po natin siya ng masigabong palakpakan. Wala talagang kupas si Madam C. Ang kanyang dating ay talagang nakakamangha. Ming Yuan, base sa narinig ko kay Madam C, nandito lang dapat si President C. Pero bakit hindi ko siya makita? Siguradong nandito na yon. Makikita rin natin siya mamaya. Tandaan mo, kapag nakita mo na si President C, ayusin mo ang kilos mo. President C, nagsalita na po si Madam. Ano po sa tingin niyo? Tamang-tama na ang oras. Hintayin mo ako. Hoy, nababaliw ka na ba? Pulubi ka? Si President C ang tinatawag nila. Bakit ka sumusugod doon? Ang tinatawag ay si President C. Bakit ka sumasabat? Ikaw na may apelyidong Lu. Kung hindi mo kayang itikom ang bibig mo, ako ang gagawa niyan para sa iyo. At ikaw pa talaga? Noong huli nating pagkikita sa kasal ko, ang isa nagpanggap na Special Assistant Kin at ang isa naman ay nagpanggap na President C. Dahil sa alam ninyong lahat ay hindi kayo kilala, nalinlang ninyo ang lahat sa birthday banquet na ito ni Madam C. Balak niyo pa bang ituloy ang pag-arte niyo? Hindi niyo ba naisip na matanda na si Madam C na malabo na ang kanyang paningin, kaya pati ang sarili niyang apo ay hindi na niya makikilala? Narinig ko na itong si Madam C kahit na matanda na siya, ay matalas pa rin ang kanyang pandinig at paningin. Kaya paanong pati si President C ay hindi niya makikilala? Hindi ba ninyo naisip? Paano kung siya nga ang totoong presidency? Anong gagawin ninyo? Naku, ito na yata ang narinig kong pinakamalaking biro sa lahat. Ha. Ate, pagsabihan mo naman itong asawa mo, tapos na ang maliligayang araw niya. Pero ang kapal pa rin ng mukhang magmayabang. Kahit sino pa ang dumating ngayon, walang makakapagligtas sa iyo. Bitawan mo ako. Luming Yuan, anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Siyempre, ako mismo ang magdadala sa kanya sa harap ni President C. Malaking pabuya ito para sa akin. Ayaw nga pala, sinabi mong bitawan kita. Paano kung ayaw ko? Tamang-tama ang dating nyo? Hulihin nyo na sila bilis. Silang tatlo ay nagpapanggap dito bilang si President C. Mga manloloko sila. President C. Oh, aba, marami pala kayo rito? Ang gagaling nyo namang umarte. Ha. Hanye, sa wakas ay nakita ka na rin ni Lola. Bilis, alalayan mo ako para mahanap ang apo ko. Nakita mo ba? Dumating na si President C. Tara na. Ming Yuan, bakit parang pakiramdam ko? Itong si Madam C ay papunta rito sa atin. Parang ganun na nga. Pero, bakit hindi ko nakikita si President C? Huwag mong sabihin. Hindi maaari, hindi naman siguro mangyayari iyon. Lola. Hanye, ikaw na bata ka? Sa wakas ay nagpakita ka rin. Paano naging posible iyon? Paano naging posible? Paano naging si President C? Mukhang clown. Lagot na ako, lagot na. Oh, nasaan ang asawa ng apo ko?
Siya ang asawa ko, si Gu Anran. Ikaw pala si Anran. Kumusta po kayo, Lola? Sobra akong natutuwa, haha. Hindi ko akalain na sa edad kong ito ay makikita ko pa ang asawa ng apo ko, hahaha. Butler. Anran, ito ang regalo ko sa unang pagkikita natin. Kunin mo ito. Wag na po, Lola. Kunin mo. Regalo yan ni Lola sa iyo, kaya tanggapin mo na. Salamat po, Lola. Ikaw pala si Hanye? Pero bakit noon? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tungkol doon, may dahilan ang lahat ng iyon, at kahit sinabi ko sa iyo noon, hindi ka rin naman maniniwala. Tungkol sa bagay na ito, pagtutuusan natin ito mamaya. Palabasin ang dalawang yan. Presidency, nagkamali ako. Presidency, naging bulag ako noon at hindi kita nakilala agad. Nakikiusap ako, bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Kung bibigyan niyo lang ako, bigyan niyo pa ang pamilyang Lu ng isa pang pagkakataon. Sa buhay na ito, sa susunod, at sa mga darating pa, magsisilbi ako sa inyo ng buong puso. Karapat-dapat ka ba? Sinasabi mong wala akong problema, pero ang asawa ko. Dapat bang mapahamak? Anran! Hindi, Mrs. C. Alang-alang sa ating pinagsamahan. Pakiusapan mo naman si President C para sa akin. Young Master Lu, tandaan mo na sa ating dalawa, may alitan tayo, at wala tayong pinagsamahan. Pasensya na, pero hindi ako makakatulong sa'yo. Ate? Ate, tunay kitang ate? Hindi mo ako maaaring pabayaan. Kapag nalaman ito ni Papa, paparusahan niya ako ng husto, ate. Dalaga ng pamilyang Gu? Matagal na akong umalis sa pamilyang Gu. At wala akong matandaang kapatid. Tara na! Ngayong araw, ipakikilala ko sa inyong lahat. Ito ang aking asawa, ang ginang ni si Hanye. Kani-kanina lang, maraming tao sa paligid. Kaya po kami ay hindi agad nakapagsalita ng marami. Anran, hindi mo lang alam nang makita ka ni Lola, sobrang tuwa ko. Lola, masaya rin po akong makita kayo. Nitong mga nakaraang araw, ang pasaway na si Hanye, hindi ka ba niya inapi? Kapag inapi ka niya, sabihin mo agad sa akin, ha? Hindi po niya ako inapi. Mabuti naman kung ganoon. Mayroon pa akong mga bagay na ibibigay sa iyo. Lola, huwag na po. Binigyan niyo na po ako ng pulseras. Panimulang regalo lang iyon, napakaliit na bagay lang niyon. Maghintay ka lang ha, Butler. Ito naman ay mga titulo ng ilang 10 mga villa. At ito naman ay ang mga koleksyon ng mga alahas ni Lola sa loob ng maraming taon. At heto pa ang card na ito, ibibigay ko rin sa iyo. Parang hindi na gaanong malaki ang laman nito, mga ilang daang milyong dolyar lang siguro. Gamitin mo na lang iyan bilang panggastos mo. Kapag naubos na iyan, bibigyan ka ulit ni Lola. Ilang daang milyong dolyar. Panggastos lang? Alam ko na ang mga bagay na ito ay baka kulang pa para sa iyo. Pero huwag kang mag-alala. Sa sentro ng lungsod, mayroon pang ilang mga gusali, sa timog naman ay may ilang mga lupain. Lahat ng iyon ay ibibigay ni Lola sa iyo. Ay oo nga pala. Pati na rin ang ilang kumpanya sa ilalim ng pamilyang C. Hay, tama na po Lola, masyadong sobra na iyan. Natatakot na si Anran. Anong sobra roon? Ang mapakasalan ka ni Anran ay isang malaking biyaya para sa ating pamilyang C. Kahit pa ang buong pamilyang C ay ibigay sa kanya, ay nararapat lang. Lola, parang oras na. Mauna na po kaming umuwi. Bakit kayo uuwi? Ngayong gabi, dito syempre kayo matutulog. Dito po kami matutulog? Oo, kasal na kayo ni Hanye, kaya bahay mo na rin ito simula ngayon. Saan naman po ako matutulog? Hahaha, nakakatawa ka namang bata. Syempre matutulog ka sa kwarto ni Hanye. Bilis, bilis, bilis! Ilak nyo na ang pinto! Madam, ano po ang ginagawa niyo? Anong ginagawa ko? Syempre para magkaroon na agad ako ng apo sa tuhod. Madam, kahit pa italin niyo silang dalawa sa kama, hindi pa rin po sigurado na magkakaapo kayo sa tuhod agad. Anong alam mo? Matagal ko na itong pinaghandaan. Maghihilamos muna ako. Paano tayo matutulog sa iisang kama? Lumipas na ang mahabang oras, siguradong tulog na po si Lola. O kaya naman, maghahanap na lang ako ng ibang kwarto. Ay,
Anong nangyayari sa pintong ito? Huwag mo nang sayangin ang pagod mo. Siguradong ipinasara ni Lola ang pinto. Nakalak ang pinto? Paano? Ngayong gabi. Hindi naman sa ganoon. Hindi naman ito ang unang pagkakataon. Pero tayong dalawa ay, Anong pero? pero, Anran, mula noong pinakasalan kita, iniisip ko na ikaw ang aking asawa, ang asawa ni si Hanye. Tumingin ka sa akin. Handa ka bang maging tunay na ginang si? tungkol naman diyan, sa pagtatago mo ng iyong pagkakakilanlan, hindi pa kita napapagbayad dahil doon. Paano mo gustong bumawi ako sa iyo? Pag-iisipan ko muna. Mahaba pa ang ating pagsasama? Sa buong buhay ko ay babawi ako sa iyo, ayos ba? Gising ka na? Ngayon, kailangan mo nang umamin. Aamin ako. Oo, aamin na ako. Kaya pakawalan mo na ako. Papalayain kita? Hinding-hindi mangyayari iyon. Anong ginagawa mo? Wala naman. Dahil ako, tuwing gigising ako sa umaga, ay gusto kong mag-ehersisyo ng kaunti. Ehersisyo? Si Hanye, walang hiya ka. Bitawan mo ako, naririnig mo ba? Si Hanye, Maaari na po kayong makapiling ang inyong apo sa tuhod. grabe naman. Naku, napakaganda niyan. Sina President C at ang misis po ay buong magdamag na naging abala kahapon at ngayong umaga ay nagsimula na naman sila. Hindi ko alam kung kakayanin ba ng katawan nila ang lahat ng ito. Ipinaalala mo sa akin. Tayo na sa kusina at magbantay doon para ipagluto silang dalawa ng masustansyang sabaw. Presidency, lumalabas na ang soro. Mabuti. Gusto kong makita kung sino talaga siya. Ang taong sinasabi mo, siya ba ang nagpadala ng mga tao para tapusin ka? Oo. Siya nga, si Kinfeng. Maghanda ka na. Opo. Sa pagkakataong ito, dapat natin silang hulihing lahat. Mingyuan, nagmamakaawa ako sa iyo. Pakiusap, buksan mo ang pinto, please. Mingyuan. Guwanwan, may kapal ka pa ng mukhang pumunta rito? Ikaw ang dahilan kung bakit naging ganito ang pamilyang Lu. Ngayong bagsak na ang pamilyang Lu. Tuwang-tuwa ka, di ba? Tita, pinalayas na ako ni Papa sa pamilyang Gu. Maliban dito, wala na talaga akong ibang mapupuntahan. Kung wala kang mapuntahan, ano naman ang pakialam namin? Pumalis ka na rito agad. Ayaw na kitang makita pang muli. Tito, tita, huwag niyo naman akong itrato ng ganito. Daladala ko na ang anak ni Mingyuan. Ano? Kung hindi niyo ako papatuluyin, wala na talaga akong ibang mapupuntahan. Tita, pakiusap po. Alang-alang sa bata, hayaan niyo akong makita si Mingyuan. Anong ginagawa mo? Hindi ko alam kung kaninong anak yan. At may gana ka pang sabihing anak. Yan ang aming si Mingyuan, ipaalis mo yan agad. Isara ang pinto. Alis. Tito, tita. Mingyuan. Ikaw si Guwanwan, di ba? Kaya kitang tulungan. Sino ka ba sa akala mo? Ang lakas naman ng loob mong sabihing tutulungan mo ako. Ako si Silly. Ikaw si Pamilya Si? Tama. Sa madaling salita, ako ang tiyuhin ni si Hanye. Alam ko, nagalit ka kay Guanran. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ka hahantong sa ganitong sitwasyon. Tutulungan kitang pagbayarin sila at tutulungan din kitang bawiin ang lahat ng sa iyo. Ano sa tingin mo? Interesado ka bang makipagtulungan? Anong gusto mong gawin ko? Sige, gagawin ko ang sinabi mo. Pero kapag natapos na ang lahat, dapat mong tuparin ang pangako mo. Anong balak mo na naman? Ate, kasalanan mo ang lahat ng ito? Ngayong nawala na sa akin ang lahat. Habang ikaw naman ay naging Mrs. Sina, siguradong tuwang-tuwa ka, di ba? Kung iyan lang ang sasabihin mo,
Wala na akong balak makipag-usap. Ate, siguradong gusto mong malaman kung paano nawala ang nanay mo noon, di ba? Linawin mo ang sinasabi mo. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, pero hindi sa telepono. Saan ang address? Pupunta na ako riyan. Dumating na ako gaya ng ating usapan. Maaari mo na bang sabihin sa akin ang katotohanan? Huwag kang magmadali, ate. Bago ang lahat, may isa pa akong regalong ibibigay sa iyo. Kunin siya. Presidency. Feng, tikman mo itong bago kong tsaa. Hindi na po makontak si Madam. Anong sinabi mo? Hindi makontak si Anran? Huwag po muna kayong mag-alala. Ipinadala ko na po ang lahat ng tauhan para hanapin si Madam. Magkakaroon din po tayo ng balita agad. Hindi mawawala si Anran ng walang dahilan. Sila ba ang may gawa nito? Ang ibig niyo pong sabihin, kung sila nga ang may gawa nito, siguradong gagamitin nila si Madam para pagbantaan kayo. Naging pabaya ako. Hindi ko akalain na magiging ganoon sila kasama para gawan ng masama si Anran. Paano siya nawala? Ang sabi po sa akin ng katulong, may sinagot na tawag si Madam, tila may nakipagkita sa kanya sa labas, at pagkatapos noon ay hindi na siya makontak. Ang taong makakapag-imbita kay Anran sa labas ay tiyak na may galit sa kanya. Opo, Guwanwan. Sir Guwanwan, siguro'y wala na ngang iba. Nasa kamay ng babaeng iyon si Madam at baka nasa malaking panganib siya. Presidency, kailangan na nating mahanap agad si Madam. Pero ang problema? Saan naman natin siya hahanapin? Sir Presidency, Isang tabi muna ang tungkol sa trabaho. Sir Presidency, noong umalis po si Madam kahapon, ipinapabigay niya po ito sa inyo. Feng, sumama ka sa akin. Anong balak mong gawin? Ano naman ang magagawa ko? Ate, syempre, ang tapusin ka na. Ngunit dahil ako ay may mabuting puso at dahil magkapatid naman tayo, bago matapos ang lahat, hahayaan kitang malaman ang katotohanan. Hindi ba't noon mo pa gustong malaman? Ang katotohanan sa pagkawala ng iyong ina, sasabihin ko sa iyo. Paano nawala ang nanay ko? Mahigit 10 taon na ang nakalipas, noong malubha ang sakit ng nanay mo at nag-aagaw buhay siya sa ospital. Sa totoo lang, ang sakit niya ay hindi naman malubha na wala ng lunas. Kung naalagaan lang siyang mabuti, oras lang ang kailangan para gumaling siya. Noong oras na iyon, ang nanay ko, dinala niya ang divorce papers sa kanya. Pero sino ba namang mag-aakala na mas pipiliin niyang mawala kaysa pumirma sa kasulatan? Kaya naman, walang nagawa ang nanay ko kundi tanggalin ang kanyang oxygen tube. Kaya naman pala nawala ang nanay ko dahil sa inyo. Walang hiya ka. Nandoon ako sa tabi niya noon. Pinapanood ko ang nanay mo habang nahihirapan siya ng matagal. Hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng hininga sa kama. Hanggang sa huling sandali, nakatitig pa rin ang mga mata niya sa akin. Nararapat lang iyon sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi magiging isang kabit na kinasusuklaman ng lahat ang nanay ko at hindi rin ako magiging anak sa labas na laging hinahamak ng ibang tao. Kabit naman talaga ang nanay mo. Tumahimik ka. Anong karapatan mong pangaralan ako ngayon? Hindi ko talaga maintindihan bakit noong pinanganak ka pa lang ay tagapagmana ka na ng pamilyang Gu at nakuha mo ang lahat ng pagmamahal. May kasunduan sa kasal ang pamilyang Gu at pamilyang Lu, pero nakasal ka pa rin kay Lu Mingyuan at naging ginang Lu. Kahit wala na ang nanay mo, naiwan pa rin niya sa iyo ang lahat ng shares niya. Nagpakahirap ako ng husto para lang mapalayas ka sa pamilyang Gu at sirain ang kasal niyo ni Gu Mingyuan. Hey. Pero sa huli, bigla kang nagbago at naging Mrs. Sipa. Paano naman ako? Ang tagal kong sinamahan si Mingyuan at inalagaan siya ng husto. Pero dahil lang wala akong share sa pamilyang Gu, ayaw niya akong pakasalan. Ngayong buntis ako sa anak niya, hindi lang niya ito kinikilala, ayaw na rin niya akong makita. Bakit? Bakit lahat ng magagandang bagay ay napupunta sa iyo, habang ako ay nauwi sa wala? Sinasabi ko sa iyo. Ang lahat ng ito ay hindi talaga para sa iyo. Kahit anong pilit ano, o kahit anong agaw mo, hindi iyan magiging sa iyo. Mawawala ang lahat? Guanran, kahit naging Mrs. si ka paano naman? Narito ka pa rin sa mga kamay ko. Anong gagawin mo? Hindi ba't sinabi ko na, narito ako ngayon para tapusin ka? Ang lahat ng humahadlang sa daan ko ay dapat lang mawala. At ikaw, ang huli.
ikaw ang siyang huling matitira. Bakit mo ako pinipigilan? Hindi ba sinabi mo na sa akin? Kapag napapunta ko na siya rito, maaari ko nang gawin sa kanya ang lahat. Sinabi ko nga iyon, pero hindi sa oras na ito. Kapag tinapos mo siya, ano ang gagamitin ko para mapilit si Hanye na sumunod? Bakit naman ako makikinig sa iyo? Akala mo ba ay masisira mo ang mga plano ko? Sino ka? Nakalimutan kong magpakilala. Ako si Silly. Dahil ikaw si Mrs. C, dapat ay katulad ka rin ni si Hanye. Tawagin mo rin akong Tiyo. Tiyo ni si Hanye? Ako nga. Ibig sabihin, ang nagpahanap sa kanya para tapusin siya ay ikaw rin, hindi ba? Hindi ko akalaing marami kang nalalaman tungkol dito. Dahil alam mo na, wala na rin akong dahilan para magpanggap pa. Ang taong gustong tumapos kay si Hanye ay ako, tama ka. Dahil tiyo ka niya, bakit napakalupit mo sa kanya? Bakit? Pagdating sa katayuan, apo rin ako ng pamilyang C. Sa usapang kakayahan naman, hindi ako nagpapahuli kay si Hanye. Dahil lamang ba siya ang panganay na apo ng pamilyang C, ay kailangan ko na lang panoorin na ang buong pamilyang C ay mapunta sa mga kamay niya? Sabihin mo sa akin, dapat ko ba siyang tapusin? Ginagawa ko rin ito para sa ikabubuti ng pamilyang C. Sa mga kamay ko lang, tunay na uunlad at lalakas ang pamilyang C. Huwag mong masyadong ituring na mabuti ang sarili mo. Hindi ba't ginagawa mo lang ito para sa sarili mong kapakanan? Ano naman ngayon? Gaya nga ng sabi nila, ang taong hindi iniisip ang sarili ay parurusahan ng langit. Ang nananaig ang siyang tama. Gusto mo akong gamitin para i-blackmail si Hanye? Hinding-hindi iyan mangyayari. Napaka-interesante. Interesante ka talaga. Nasa mga kamay na kita at hindi mo na maililigtas ang sarili mo, tapos nagagawa mo pang sabihing, hindi mo ako hahayaang magtagumpay? Iniisip mo ba na dahil lang sa isa kang babae, may mababago ka? Kung may mababago man ako, hindi ikaw ang magdedesisyon yan, kundi ako. Interesante? Napaka-interesante. Kaya naman pala gusto ka ni si Hanye at gusto ka pa niyang pakasalan. Mas interesante ka nga kaysa sa ibang mga babae. Subalit, dahil nasa kamay na kita, gagamitin lang kita bilang kasangkapan para labanan si Hanye. Tingnan na lang natin. Ang tigas talaga ng ulo mo. Mukhang dapat na kitang turuan ng leksyon. Halika rito, saktan siya ng matindi at ipadala ang babala kay si Hanye. Opo. Tumigil kayo. Tigil. Paano mo nahanap ang lugar na ito? Masyado ninyong minamaliit ang asawa ko. Asawa mo? Hoy, Butler. Lalabas muna ako sandali. Pakiabot naman ito kay Hanye. Ikaw na babae ka. Mula pa sa simula, may suot ka na palang tracker sa katawan mo. Siyempre. Hindi naman ako ganoon katanga para pumunta rito ng mag-isa para makipagkita kay Guwanwan. Ginawa ko ito para mahuli ang malaking isda sa likod nito. At ikaw, ang malaking isdang iyon. Si Hanye? Ano naman kung nahanap mo ang lugar na ito? Iniisip mo bang maililigtas mo siya ng mag-isa ka lang? Tapusin siya. Kailan ko ba sinabing mag-isa lang akong pumunta rito? Huwag kayong lalapit. Lumayo kayong lahat. Si Hanye, panalo ka sa pagkakataong ito? Pero hinding-hindi ako susuko. Anran, masakit ba? Masakit. Pag-uwi natin, hihilot ko yan para sa iyo. Opo. Hanye, okay ka lang ba? Hanye, tumawag kayo ng ambulansya. Tumawag kayo ng ambulansya, bilis. Nawala siya dahil sa akin. Nawala siya dahil sa akin. Hanye, okay ka lang ba? Hanye? Ang lahat ng ito ay magiging akin na lahat. Hanye. 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 Kayo po ba ang pamilya ng pasyente?
Ano pong nangyari sa kanya? Hi. Presidency, siya ay. Hanye. Hanye. Anong nangyari sa'yo? Kasalanan ko ang lahat. Lahat ito ay dahil sa akin. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana nagkaganyan. Gumising ka, gumising ka. Nagmamakaawa ako sa'yo, gumising ka. Marami pa tayong kailangang gawin. Napakaraming bagay pa. At marami pang kailangang pagbayaran. Hanye, kapag nagising ka, ibibigay ko ang lahat ng hilingin mo. Hanye. Hanye. Ehem. Ehem. Anong nangyari? Sabi mo kanina, papayag ka sa kahit ano? Si Hanye, anong ginagawa mo rito? Kung wala ako rito, nasaan ako? Ha? Anong nangyari? Hindi naman malubha ang sugat. Ginamot lang iyon ng doktor at maayos na ang lahat. Bakit ka umiiyak kanina? Ideya niya po iyon. Bakit mo ko niloko? Hindi pa tapos ang usapan natin. Di ba sinabi mo kanina? Napapayag ka sa lahat ng gusto ko? Oo, sinabi ko iyon. Sige. Pakasalan mo ako. Hindi ba't? Kasal na tayo sa papel? Hindi sapat ang papel lang. Gusto kong malaman ng buong mundo na ikaw, Gu Anran, ay asawa ko ni si Hanye. Payag ka ba? Oo, payag ako.